Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1601. Natapos ang pangalawang pangungusap ni Gerald, isang malulutong na crack ang maririnig. Kasunod nito, napuno ng hangin ang hiyawan ng sakit ni Yesern. Tinurog lamang ni Gerald ang isa sa mga braso ni Yesern at halata sa kanyang ekspresyon ang matinding sakit na nararamdaman ng batang Panginoon. Nang makita iyon, ang galit ni Henrik ay walang alam na hangganan habang nakatingin siya kay Gerald habang sumisigaw, "Ikaw! Tingnan mo, ikaw matandang bastard! Nasa kamay ko ang iyong anak at kung nais mo siyang buhay sa pagtatapos ng lahat ng ito, mas mabuti mong ibigay mo ang aking kapatid. Sigurado akong alam mo kung ano ang mangyayari sa kanya kung hindi ka sumunod." Diretsahang sagot ni Gerald sa kanya, ayaw mag-aksaya ng mas maraming oras kaysa sa kailangan niya kay Henrik. Malinaw na isang panukala na hindi matanggihan ni Henrik maliban kung wala siyang pakialam sa kanyang anak at alam ng lahat doon. Bilang tugon, gayunpaman, patuloy lamang si Henrik sa pagturo kay Gerald habang sumisigaw siya, "Makinig ka rito, kung ang aking anak na lalaki ay namatay at ikaw o ang iyong kapatid ay hindi maiiwan na buhay din si Jayletra. Hihingi mo talaga, di ba?" Napaisip si Gerald sa sarili. Sa halip na makaramdam ng takot, mas pinagbantaan siya ni Henrik, mas nainis siya. Sa pamamagitan nito, mas maririnig na mga tunog ng kaluskos ang naririnig, sinundan ng isa pang hiyaw ng butas mula sa Yesern. "Mangyaring, ama, ipinangako sa kanya na ibabalik mo siya. Ako, ayokong mamatay." Pagmamakaawa ng agonized young master. Nang makita ang labis na pinahihirapan ng kanyang anak na lalaki, pinag-isipan ito ni Henrik na pangiwi ang kanyang ngipin sa buong oras bago tuluyang umungol. "Tuldok-tuldok, mabuti. Nasa iyo ang aking salita na ibabalik ko sa iyo si Jessica." Naintindihan na ang prioridad ay upang panatilihing buhay ang kanyang anak na lalaki, pagkatapos ay lumingon si Henrik sa isa sa kanyang mga lingkod bago mag-order, "Go bring Jessica over." Narinig iyon, agad na sumugod ang alipin pabalik sa manor ng pamilya Quartermain upang kunin ang kapatid ni Gerald. Bago pa nasabi ni Henrik ang isa pang bagay, gayunpaman, narinig niya ang sigaw ni Gerald, "Mabuti na lang hindi mo ako nilalaro, ikaw na matandang tao. Kung kahit na ang kaunting pinsala ay dumating sa aking kapatid na babae, ginagarantiyahan ko na ang iyong pamilya ay magkakaroon ng madugong presyo na babayaran." Kahit na nanatiling tahimik si Henrik, ngayon ay mas galit na galit siya kaysa dati. Upang isipin na siya, ang makapangyarihan at kahangahangang Panginoon ng pamilyang Quartermain, ay talagang mababanta ng walang karanasan na binatang ito. Kung makalabas ang balita tungkol dito, tiyak na malulunod siya sa kahihiyan. Gayunpaman, hindi siya masyadong nag-alala tungkol sa senaryong nangyayari. Pagkatapos ng lahat, ang pangalawa ng kanyang anak na lalaki ay wala sa panganib, maaari lamang niyang patayin ang parehong Gerald at ang kanyang kapatid na babae. Kahit na nabigo siyang gawin ito kaagad, tiyak na hindi niya hinahayaan silang umalis sa Barrio City na hindi nasaktan. Mga 10 minuto na ang lumipas nang humantong si Jessica sa pavilion sa ilalim ng gabay ng dalawang lingkod. Tuldok-tuldok. Nang mapagtanto ang presensya ni Gerald, agad na napiunit ang kanyang mga mata habang sumisigaw, "Gerald!" Alam niyang tiyak na darating ang kanyang nakababatang kapatid na isave siya. "Huwag kang mag-alala, ate. Pareho tayong ligtas na aalis sa lugar na ito." Aliw ni Gerald. Sa pagtingin sa lahat ng mga galos at pinsala na dinanas ni Jessica, ang kanyang nakakaawang estado ay nagsilbi lamang kay Gerald na may mas matinding puot. Talagang nais niyang i-chop ang lahat ng mga Quartermain sa mga piraso ngayon. Kahit na pinigilan niya, alam na ang prioridad ay iligtas muna ang kanyang kapatid. Hindi niya papayagan na panatilihin ang anumang karagdagang pinsala. Anuman nang marinig ang mga salita ni Gerald, simpleng tumanggo lamang si Jessica ng bahagya. Naniniwala siya kay Gerald at alam niyang gagawin nila ang lahat ng ito. Hindi nais na mapanood pa ang nakakaantig na puso na eksena sa pagitan ng dalawang magkakapatid, pagkatapos ay hiniling ni Henrik, "Tingnan, dinala ko ang iyong kapatid dito, Gerald. Bitawan mo na anak ko. Manalo ka. Walang pasensya, di ba? Pakawalan mo muna ang kapatid ko kung gusto mo siyang balikan." Pang-iinis ni Gerald habang nakatingin kay Henrik. Kabanata 1602. "Ikaw, makinig dito, ang aking kapatid na babae ay pa rin sa aking mahigpit na pagkakahawak. Hindi mo rin ba tinapang naisipin ang paglalaro ng anumang mga trick naririnig mo?" Sagot ni Henrik habang galit na hinawakan ang leeg ni Jessica. "Ikaw matandang B***starred. Isang maling paggalaw sa aking kapatid na babae at ang iyong anak ay patay na. Kung sa palagay mo nagbibiro lang ako, subukan mo ako." Ungol ni Gerald habang kaagad niyang itinaas sa leeg din si Yesern.
Nang makita ni Henrik na ang mga mata ng kanyang anak ay nakalipat na sa kanyang namumulang mukha, alam ng master ng pamilyang Quartermain na ang kanyang mga banta ay walang kahulugan kay Gerald. Sa halip at ubili pagkatapos ay pinakawalan ni Henrik ang leeg ni Jessica bago sumagot. Tuldok-tuldok, mabuti, palitan natin ang ating mga hostage ng sabay-sabay noon. Narinig iyon, alam ni Gerald na kailangan niyang maglaro. Pakawalan din ang leeg ni Yesern kapwa nagsimulang maglakad papalapit sa isa't isa sina Gerald at Henrik, tinitiyak na mahigpit ang pag-unawa sa likod ng kanilang mga hostage. Sa sandaling malapit na sila, ang dalawang lalaki ay pinakawalan ang kanilang mga hawak sa parehong oras na pinapayagan sina Yesern at Jessica na magsimulang maglakad patungo sa kabilang partido. Gayunpaman, ang pangalawa sa dalawa ay naipasa ang bawat isa, si Henrik ay gumawa ng dash patungo kay Jessica. Dahil ang kanyang palad ay sinisingil na ng mahahalagang chi, halata na si Henrik ay binalak na gawin ito mula sa simula pa lang. Gayunpaman, natural na nabasa ni Gerald ang isip ni Henrik bago pa ang palitan na ito. Sa pag-iisip na iyon, agad na nakapagresponde si Gerald sa pamamagitan ng paghila kay Jessica at paglansad ng sarili niyang atake sa palad. Ang sumunod ay isang paputok na tunog na yumanig sa buong Featherlight Pavilion. Sa alikabok at mga labi na lumilipad sa buong lugar, ginamit ni Gerald ang pagkakataong iyon upang matagumpay na tumakas sa pavilion kasama ang kanyang kapatid na babae. Sa oras na ang alikabok ay natapos, napagtanto ni Henrik na siya ay nalamang. Naputol ang kanyang galit nang marinig niya ang pagsigaw ng kanyang mga lingkod, "Young Master." Paglingon, pinagmasdan ni Henrik habang ang kanyang mga lingkod ay mabilis na tumakbo papunta sa tagiliran ng kanyang anak. Tuldok-tuldok. Gayunman, Yesern, nakahiga siya sa itaas ng isang pool ng kanyang sariling dugo. Sandali na nagyayelo sa lugar, sa wakas ay nakuha ni Henrik ito nang lumingon ang isa sa kanyang mga lingkod sa kanya bago sumigaw, "Master." Batang Panginoon, siya ay patay na siya. Nang marinig iyon, naramdaman ni Henrik na tila siya ay nasawi ng kidlat. "Yesern!" Sigaw ni Henrik habang tumatakbo papunta sa bangkay ng anak. Kahit na ang dugo ay dumadaloy pa rin ng walang katapusang mula sa nakangang leeg ni Yesern, maliwanag na ang batang lalaki ay wala na sa mga buhay. Kung paano nakarating doon ang gash na iyon sa mga naunang sandali ng kaguluhan, iniutos ni Gerald kay Jade-infused blade, na nasa loob ng katawan ni Gerald sa buong oras na ito, na pansamantalang ibunyag ang kanyang sarili at hiniwa ang leeg ni Yesern. Dahil walang alam doon tungkol sa Jade-infused blade, ang gawa ay nagawang magawa ng paaga. Anuman ang ngayon ay lubos na nasasaktan si Henrik at saka napalulong sa galit, "Pinupunit ko ang lahat ng iyong balat sa sandaling makuha ko ang aking mga kamay sa iyo, Gerald. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Sinisira ko rin ang bawat solong litid mo, at kapag natapos na ako, iinumin ko ang bawat huling patak ng iyong dugo." Samantala, si Gerald ay nagmamadali na palabas ng lungsod sa sobrang bilis. "Hindi sila. Tuldok-tuldok. Hahabol sa amin, tama?" Tanong ng isang nag-aalala na si Jessica habang nagpatuloy sa pagkakapit sa likuran ni Gerald. "Kahit na gawin nila, protektahan kita, ate. Hindi na kailangang mag-alala." Tiniyak naman ni Gerald na naisip na ang susunod niyang paglipat. Hindi nagtagal, pareho silang nakarating sa bakanan ng Underworld Valley. Kahit nasa malayo, napansin na ni Jessica ang isang kaaya-aya ngunit mukhang may kaba na babaeng nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno malapit sa bakanan ng lambak. Ang pinag-uusapan ay si Nori. Matapos makuha ng Jade-infused blade ang Primo Koros para kay Gerald, pareho silang nagpasya na pansamantalang maghiwalay ng mga paraan kasama si Nori. Bago magtungo sa lungsod ng baryo, gayunpaman, sinabi sa kanya ni Gerald na maghintay dito para sa kanya dahil kailangan pa niya ang tulong niya sa isang bagay. Anuman nang makita na ligtas na nakabalik si Gerald, agad na tumayo si Nori bago sumigaw, "Gerald." Mismong si Gerald ay hindi nagaksaya ng oras sa pagbibigay ng kanyang kapatid kay Nori. "Nori, kailangan ko pang makitungo sa mga taong iyon kaya iiwan ko ang aking kapatid sa pangangalaga mo sa ilang sandali. Siguraduhin umalis ka agad. Gayon din kunin ang tunog na anting-anting na ito. Kapag natapos ko na ang pakikitungo sa kanila, makikipag-ugnay ako sa iyo bago muling magtagpo." Bili ni Gerald habang kumukuha ng antang-antang mula sa kanyang bulsa bago ibigay kay Nori. Kabanata 1603. Mangyaring mag-ingat, sige, Gerald. Ungol ni Jessica bago humiwalay ang kapatid. Alam niya kung gaanong kaguluhan ang nakuha ni Gerald para mailigtas siya. Sa pag-iisip na iyon, siya ay medyo nag-aatubili na makita siyang ilagay muli sa kanyang panganib sa kanilang sarili ngayong ginawa nila ito sa isang piraso. Kung may anumang kakilakilabot na nangyari sa kanya dahil sa kanya, alam na alam ni Jessica na mananatili siyang nagkasala tungkol doon sa natitirang buhay niya. Bilang tugon, simpleng ipinahayag ni Gerald ang isang nakakaunawang ngiti bago sinabi, "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin, kapatid." Sa pamamagitan nito, tumalikod ang kabataan at agad na umalis.
Hindi masyadong malayo, si Henrik ay nangunguna sa kanyang mga tauhan sa paghabol kay Gerald. Dahil si Henrik ay nakapasok na sa Sage Realm, ang bilis niya ay malapit ng may larawan. Ano man nang nakita ni Henrik sa wakas si Gerald na mukhang tahimik na nakatayo sa lugar, naghihintay para sa kanyang pagdating, natagpuan ng master ng pamilyang Quartermain na umuungal, "Namamatay ka ngayon kung ito ang huling gagawin ko, Gerald." Tudok-tudok tandang padamdam panipi. Kasunod nito, maraming malalakas na mukhang tao ang tumalon mula sa likuran ni Henrik. Mula sa hitsura nito, lahat sila ay lumitaw na alinman sa ikawalong o pangsyam na ranggo na Chakra Kings, habang hindi makitungo sa kanila si Gerald sa nakaraan, ang mga bagay ay magkakaiba ngayon. Pagkatapos ng lahat, kasalukuyan na siyang papalapit sa mga yugto ng pagtatapos ng pangsyam na ranggo ng Rune Realm. Sa pag-iisip na iyon, hindi takot si Gerald na harapin ang mga taong iyon. Ano pa, mayroon siyang pambihirang Jade-infused blade na isa ring ikasyam na ranggo na Chakra King sa loob ng kanyang katawan. Dahil dito, si Gerald ay teknikal na hindi nakikipaglaban mag-isa sa oras na ito. Tulad ng pag-iisip niya tungkol doon, isang spectral na figure ang lumipad mula sa katawan ni Gerald. Sa isang solong pag-swipe ng kanyang aura blade, madaling pinutol ng Jade-infused blade ang lahat ng mga kalalakihan ni Henrik bago mabilis na bumalik sa katawan ni Gerald. Wala nang ibang tao ang nakaramdam ng pagkakaroon ng Jade-infused blade. Ano man sa pagmamasid sa ulo ng kanyang kalalakihan na tumama sa lupa, bago dahan-daang lumiligid sa gilid tulad ng bowling ball, hindi mapigilan ni Henrik na manginig ng bahagya sa takot. Lahat sila ay ikawalo at pangsyam na ranggo na Chakra Kings. Sa kabila nito, si Gerald ay halos hindi na kailangan ng ilang segundo upang mailabas ang lahat sa kanila. Manalo ka, kaya nakapasok ka na sa pangsyam na ranggo ng Rune Realm. Lumilitaw na tunay na minura kita. Gayunpaman, alamin na ang ranggo na iyon ay walang silbi sa harap ko. Kung sa bagay, nakapasok na ako sa Sage Realm matagal na ang nakalipas. Ikaw, ng lahat ng mga tao, dapat mong malaman kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa mga lugar na kapwa ikaw at ako. Sa nasabing iyon, madali kong maduraj ang iyong bungo. Single ni Henrik na medyo may kumpiyansa habang nakatingin kay Gerald. Matapat na natagpuan ni Henrik na sa kasamaang palad ay pinapatay niya si Gerald. Pagkatapos ng lahat, ang katunayan na si Gerald ay nakapagpasok sa Rune Realm sa ganoong murang edad ay tiyak na nangangahulugan kung gaano talino ang kabataan. Gayunpaman sa huli kaaway niya si Gerald at wala siyang magagawa upang mabago iyon. Oh, ganoon ba? Malaya kang subukan at gawin ito noon, ikaw matandang bastard. Ganting sagot ni Gerald nang wala ni kaunting kilabot sa kanyang boses. Habang lubos na nalalaman ni Gerald na hindi pa siya nakapasok sa larangan ng Sage, naniniwala siyang hindi sapat ang kakayahan ni Henrik na patayin siya. Dahil dito, hindi siya natakot sa master ng Quartermain. Ikaw, gaano kayabang? Sigaw ni Henrik habang siya ay sumugod sa unahan na may hindi makataong bilis. Ito ay kung gaano katindi ang isang taong lumabag sa Sage Realm. Sa isang iglap lang, diretso na siya sa harap ni Gerald. Angad sa dibdib ni Gerald pagkatapos ay hinaampas ni Henrik ang kanyang palad. Siyempre, hindi papayag si Gerald na gawin ni Henrik ang nais niya. Sa pamamagitan nito, hinaampas ni Gerald ang kanyang sariling palad bilang pagganti. Pagkabunggo, isang tunog ng paputok ang narinig, sinundan ng lupa sa ilalim ng mga ito na bumubuo ng isang malalim na sinkhole mula sa napakalakas na presyon. Habang lumilipad ang alikabok at dumi sa lahat ng direksyon, hindi mapigilan ni Henrik na makagulat. Hindi niya akalain na makakalaban talaga siya ni Gerald. Habang si Gerald ay tiyak na hindi magiging laban-laban kay Henrik sa isang one-on-one battle, talagang nasa tabi niya si Jade-infused blade. Sa pag-iisip na iyon, ang dalawang individual na ito, na parehong pumasok sa pangsyam na ranggo ng Rune Realm, ay sapat na upang makuha si Henrik. Naturally, si Henrik ay walang alam tungkol sa lahat ng ito. Kabanata 1604. Kaya nagawa mong gawin ang aking unang suntok. Pagaling. Tingnan natin kung makakakuha ka ng isa pa. Single ni Henrik nang umatras ng dalawang hakbang. Kasunod nito, winigiway ng bahagya ni Henrik ang kanyang mga kamay bago sumigaw, Holy Flaring Feast. Kagad pagkatapos, ang kanyang kanang kamao ay nasunog. Walang pag-aksaya ng oras, ang master ng Quartermains pagkatapos ay nagsimulang singilin kay Gerald. Nang makita iyon, mabilis na sumigaw si Gerald ng Herculean Armor. Nangungulit sa kalasag na inilagay lamang ni Gerald pagkatapos ay pinagtawanan ni Henrik, basta ibigay mo na. Walang paraan na mapipigilan mo ang atake na ito. Pagkaraan ng isang segundo, isang malakas na tunog ang sumunod habang nagliliyab na apoy ang sumalpok sa kalasag ni Gerald. Dahil napalampas ng apoy ang Herculean Armor ni Gerald, naramdaman agad ni Gerald ang sakit ng kanyang balat na nasunog. Hindi niya inaasahan na ang pag-atake ni Henrik na ito ay malakas.
Kung ang katawan ni Gerald ay hindi nagtaglay ng napakaraming mahahalagang chi, alam ni Gerald na isang katotohanan na ang pag-atake ay napakadali niyang maging wala kundi abo. Anuman pagkatapos ng 10 matinding paghihirap na segundo, sa wakas ay humaw pa ang apoy. Sa puntong ito, ang mga damit ni Gerald ay hindi hihigit sa manipis na piraso ng nasunog na tela. Panipi tuldok. Paano? Tuldok. Paano posible ito? Sigaw na ngayon na malapad ang mata ni Henrik sa sobrang hindi makapaniwala. Paano pabuhay si Gerald? Nakangiting mapanghamak na tugon pagkatapos ay sinama ng mata ni Gerald si Henrik bago magwika, iyon ba ang pinakamahusay na magagawa mo, matanda kang bastard? Ano pa meron ka halika, ipakita mo sa akin. Hindi na makuhang muli ang panunuya ni Gerald na pagpasyahan ni Henrik na oras na niyang ilabas niya si Gerald gamit ang isang napakalakas na atake. Dahil sa buo ang kanyang isip pagkatapos ay inapakan ni Henrik ang kanyang dalawang paa sa lupa na naging sanhi ng isa pang sinkhole na nabuo sa paligid niya. Ang kanyang katawan ngayon ay lumamon sa loob ng isang nagngangalit na apoy pagkatapos ay naghirit si Henrik bago mayabang na idineklara, wala kang magiging abog sa sandaling damapo ito, Gerald. Itinulak ang kanyang mga bisig pagkatapos ay nagpadala si Henrik ng 5 nagliliyab na mga dragon na lumilipad sa direksyon ni Gerald. Master, masama ito. Ang pag-atake na iyon ay tinatawag na 5 Blazing Dragons. Hindi mo makatiis. Binalaan si Jade-infused blade sa pangalawang napagtanto niya kung anong nangyayari. Ang 5 Blazing Dragons ay isa sa mga maalab na sining sa Jaletra. Kapag naisagawa ang discarding ito, ang bawat sumusunod na dragon ng apoy ay magiging mas malakas kaysa sa nauna. Sa nasabing iyon, ang mga nagtamo ng parehong rango bilang ang umaatake ay tiyak na mabibigo na makatiis sa atake. Sa kabila ng babala, hindi binili ni Gerald ang mga salita ni Jade-infused blade. Kung sa bagay, ang Herculean Primordial Spirit ay nasa loob ng kanyang katawan. Sa pamamagitan nito, ang 5 dragon pagkatapos ay mabilis na lumipad patungo kay Gerald. Dahil sa napakabilis na bilis ni Gerald, madali niyang naiwasan ang unang dragon. Pinapanood ang partikular na ahas na nakabangga laban sa isang malaking puno na nasa likuran niya, natagpuan ni Gerald na bahagyang nakasimangot ng ang buong puno ay naging wala kundi mga abo sa loob ng ilang segundo. Paglundag upang maiwasan ang pangalawang dragon, nanood si Gerald nang bumagsak ito sa isang pader na bato na nagresulta sa pag-apoy ng mga bato habang ang buong pader ay gumuho. Matapos madaling iwasan ang pangatlo at pang-apat na dragon din, gayunpaman, hindi maiwasan ni Gerald na mahit ng panghuli. Dahil ang ikalimang nagninangas na dragon ay mas malakas kaysa sa lahat ng mga nauna, agad na natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na hindi makagalaw ng isang kalamnan sa pangalawang pagbangga nito sa kanya. Ngayon sa sobrang sakit si Gerald na naibato ng mataas sa hangin mula sa epekto, dahan-daang nagsimulang mahulog sa kailaliman ng Underworld Valley, alam na tiyak na hindi makakaligtas si Gerald sa naturang pagkahulog, natagpuan ni Henrik ang kanyang sarili na humihinga. Sa wakas ay ginantimpalaan niya ang kanyang anak. Upang matiyak lamang, gayunpaman, si Henrik ay kumuha ng ilang mga sulyap sa ilalim ng kailaliman. Walang sensing, ang Quartermain Master pagkatapos ay lumingon upang umalis, hindi na lumilingon, medyo matagal pa ang lumipas nang magsimulang kumaibat ang mga daliri ni Gerald. Sa kabila ng pagbagsak hanggang sa ilalim ng kailaliman ng Underground Valley, sa tila isang parang nakaligtas si Gerald. Kahit na, ang nakakakilabot na nasugatan na kabataan ay wala pa ring malay sa sandaling ito. Kabanata 1605. Guro, mangyaring gisingin. Tinawag ang Jade-infused blade. Kanina pa siya lumabas ng katawan ni Gerald at pagkatapos ay tahimik na nakaupo sa tabi ng kabataan, nagpa siya si Jade-infused blade na subukang gisingin si Gerald. Pinapanood ang kabataan na labis na nasugatan na ang katawan ay punong-puno na ng mga galos na nagpatuloy sa paghinga ng mababaw, si Jade-infused blade ay napabuntong hininga lamang. Kahit na ang hadlang ni Gerald ng mahahalagang chi ngayon ay nasa Syria, ito ay matapat na isang himala na buhay pa si Gerald. Kung hindi pa para sa Herculean Primordial Spirit sa kanyang katawan, si Gerald ay namatay ng maraming taon na ang nakararaan, sa sandaling iyon, bahagyang kumaibat ang mga tainga ni Jade-infused blade. Kasunod nito, mabilis niyang muling ipinasok ang katawan ni Gerald. May tao dito. Pagkalipas ng segundo, maraming mga sanga ng punong kahoy ang nagsimulang mag-unat patungo kay Gerald. Kapag nabalot na siya, marahan siyang hinailan ng mga sanga sa isang butas ng puno. Tuldok. Mga isang araw ang lumipas nang tuluyang bumukas muli ang mga mata ni Gerald. Sa pagtatangka na bumangon, agad na nagsimulang umubo si Gerald ng marahas. Hoy ngayon, huwag gumalaw sa paligid ng ilang segundo pagkatapos mong gising. Ang iyong mga pinsala ay hindi pa gumaling. Sa nasabing iyon, humiga ka lamang at magpagaling ka sandali. Sumigaw ng malalim at halos makadyos na tinig mula sa kung saan. Nang marinig iyon, agad na naging mapagbantay si Gerald sa ugali.
Kahit na pagkatapos ng pagtingin sa paligid, gayunpaman, tila hindi niya napansin kung saan nagmula ang boses na iyon. Sinong nandyan? Tanong ni Gerald na medyo nakasimangot. Matapos ang chuckling na puso, ang tinig pagkatapos ay sumagot, ako ay isang espiritu ng puno na naninirahan sa Underworld Valley. Ako ang nagligtas sa iyo, alam mo ba? Ano man ang butas ng puno na kasalukuyan kang nasa. Ito talaga ang aking katawan. Sa sinabi na, in a way, nasa loob mo na ako ngayon. Narinig iyon, sinabi ni Gerald kaagad, nakikita ko. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Salamat sa pagligtas sa akin, nakatatanda. Bago pa niya maipahayag ang kanyang pasasalamat, gayunpaman, natagpuan muli ni Gerald ang kanyang sarili na malakas na umuubo. Sa sandaling napagtanto ni Gerald na mayroong kahit dugo sa kanyang bibig, payong na payo ng espiritu ng puno, tingnan mo, nasusugatan ka sa ngayon. Humiga ka at huminto sa paggalaw. Maunawaan na ang hadlang ng iyong katawan ng mahahalagang chi ay unti-unting nakakakuha. Kailangan ng oras upang ganap na gumaling. Naiintindihan na ang payo ng espiritu ng puno ay maayos, sinunod lamang ni Gerald ang kanyang mga salita. Matapos muling humiga, sinimulang isipin ni Gerald kung gaano kalakas ang atake ng 5 Blazing Dragons. Mula sa sasabihin niya ngayon, ang tanging paraan na magagawa niyang talunin si Henrik ay sa pamamagitan ng paglabag sa Sage Realm. Tuldok-tuldok. Sige, ngayong nakapag-ayos ka na ng kaunti at sigurado akong wala ka nang pupuntahan, sabihin mo sa akin paano ka naghirap ng ganyang malubhang pinsala. Tinanong ang espiritu ng puno, malinaw na sinusubukan na mapagaan ang pag-igting. Kaya nagkaroon ako ng laban-laban kay Henrik, ang master ng pamilyang Quartermain. Matapos mahit ng kanyang pag-atake ng 5 Blazing Dragons, nauwi ako sa tama ng huling dragon. Bilang isang resulta, nahulog ako sa ilalim ng kailaliman. Sagot ni Gerald sa isang nakakahiyang tono. Sa huli, si Gerald ay isang makapangyarihang tao na nasa antas ng isang ika-9 na ranggo na Chakra King. Sa kabila nito, natapos pa rin siya sa labis na pagkatalo at nahulog pa rin siya sa kailaliman ng Underworld Valley. Sa pag-iisip na iyon, tunay na nadama si Gerald na napahiya ng pagkatalo na ito. Karamihan sa hindi ikinatuwa ni Gerald, gayunpaman, ang pangalawa ng kanyang pangungusap natapos, ang espiritu ng puno ay agad na napunta sa isang ugong ng tawa. Ang 5 nagliliyab na mga dragon. Hindi ka maaaring maging seryoso. Kinutya ang diwa habang nagpatuloy ito sa pagtawa ng medyo matagal. Hindi inaasahan na tatawanan siya ng nakatatanda ng ganoon, ang nakasimangot na si Gerald pagkatapos ay nagbulong-bulungan, nakakatawa ba sa iyo ang aking pagkawala, nakatatanda? O hindi ako tumatawa tungkol sa iyo. Natatawa ako kay Henrik. Sagot ng espiritu ng puno habang mabilis niyang ipinaliwanag ang kanyang sarili upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Kabanata 1606. Oh, bakit ganon? Takang tanong ni Gerald, kaya, kita mo, hindi pa nakukumpleto ni Henrik ang kanyang pagsasanay sa pag-atake ng 5 Blazing Dragons. Isang antas pa rin siya ng maikli. Sa pag-iisip na iyon, ang tanging dahilan kung bakit ka napunta sa malubhang nasaktan ay dahil nakapasok na siya sa Sage Realm. Kahit na nakikita ko na malapit ka na sa katapusan ng Rune Realm, sa palagay ko hindi ko kailangang ipaalala sa iyo na ang isang ika-9 na ranggo ng Chakra King at ang kapangyarihan ng isang sage ay malaki pa rin ang pagkakaiba. Ipinaliwanag ang espiritu ng puno. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Kaya ang pag-atake na iyon ay hindi kung ano ang nasaktan ako. Nakuha ko lang ang lahat ng mga pinsala na ito dahil sa pagkakaiba ng aming lakas. Mabilis na tanong ni Gerald. Tama iyan. Kung kailangan mo ng karagdagang katibayan, nasaktan ka ng isang ganap na pinagkadalubhasaan na pag-atake ng 5 Blazing Dragons ay tiyak na binawasan ka ng walang anuman kundi alikabok. Ang katotohanan na nasa isang piraso ka pa rin ay maraming sinasabi tungkol doon. Sagot ng espiritu ng puno. Nakita ko. Gayunpaman, lumilitaw na alam mo ng kaunti tungkol sa pag-atake at kahit kay Henrik. Sino ka talaga kung hindi mo ako isiping magtanong? Tanong ni Gerald na naramdaman na may mali. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pagtataka kung bakit ang isang espiritu ng puno ay maraming nalalaman tungkol sa mga panlabas na gawain. Well, syempre kilalang kilala ko siya. Henrik Smythe Jr. Sagot ng espiritu ng puno na may chuckle. Nang marinig iyon, agad na natigilan si Gerald. Ano? Junior mo siya. Ngunit hindi ka ba? Upang linawin lamang, hindi ako palaging isang espiritu ng puno. Noon, lumaban ako ng isang mahusay na labanan kasama si Henrik sa Underworld Valley din. Gayunpaman, dahil sa aking pag-iingat, nakakita si Henrik ng pagkakataong maglunsad ng isang ganap na maiwasang pag-atake ng sneak sa akin. Bilang isang resulta, natalo ako sa labanan. Matapos itapon sa kailaliman ng lambak, ang aking kaluluwa sa paanuman ay naisama sa isang espiritu ng puno sa loob ng malalim na lambak na ito. Sa nasabing iyon, mananatili ako dito sandali.
Gayunpaman, alamin na ang aking sama ng loob kay Henrik ay hindi man gaanong nabawasan. Detalyado ang puno ng espiritu na malinaw na kinamuhian si Henrik na may isang pasyon. Mabilis na pinagsama ang dalawa at tinanong ni Gerald, sa sinabi mo sa akin pareho kayo ni Henrik na nagbabahagi ng isang master, tama? Bakit kayo napunta sa laban? Ano nga ba ang nakatingin kay Henrik? Hindi kaya sasabihin kong matalino ka talaga, mister? Tulad ng nahulaan mo na, si Henrik ay pagkatapos ng pag-atake ng 5 Blazing Dragons. Sinasabi kong aking mula noong panahong iyon, ako lamang ang may kakayahang gamitin ito pagkatapos ibigay ito sa akin ng master. Ang katotohanang hindi siya napili natural na nagpalakas ng kanyang panibugho, at mula noon patuloy niyang susubukan na makuha ang lihim na scroll ng 5 Blazing Dragons na itinago ko sa loob ko upang sanayin ito. Habang siya ay nagtagumpay sa huli, mayroon akong isang huling trick up ang aking manggas. Tinitiyak kong itago ang huling bahagi ng scroll sa pinakamalalim na bahagi ng aking katawan, kaya't nagawa lamang ni Henrik na makuha ang kanyang mga kamay sa isang hindi kompletong scroll. Hini siya ng espiritu ng puno habang iniisip ito. Matapos marinig ang lahat ng iyon, ipinaliwanag kung bakit alam ng diwa ng puno ang tungkol kay Henrik at sa 5 Blazing Dragons. Bilang ito ay naka-out, Henrik ay ang orihinal na tagapagmana ng pag-atake. Muli, dahil hindi pa niya nakukumpleto ang kanyang pagsasanay para sa pag-atake ng 5 Blazing Dragons, sinisiguro ko sa iyo na nasaktan ka lang dahil sa kanyang lakas. Idinagdag ang espiritu ng puno. Naiintindihan. Pinag-uusapan kung alin, maaari ba akong magkaroon ng iyong pangalan? Tinanong si Gerald na Yuzisa tungkol sa totoong pangalan ng puno ng espiritu matapos marinig ang lahat ng iyon. Siyempre, Roman Freeman ito. Ang kasiyahan kong makilala ka, G. Freeman. Ako si Gerald. Pakilala ni Gerald. Hahaha. May pakiramdam ako na ang kapalaran ay may papel sa aming pagkikita, mister. Sa nasabing iyon, handa akong ibigay ang kompletong pag-atake ng 5 Blazing Dragons sa iyo sa isang kondisyon. Anong masasabi mo? Sagot ni Roman na may banayad ng ngiti. Ituloy mo, G. Freeman. Talagang susubukan ko ang aking makakaya upang magawa ito. Sumagot si Gerald, tuwang-tuwa sa kagustuhan ni Roman na turuan siya ng pamamaraan sa una. Bukod sa katotohanang makakamaster niya ang isang atake na tiyak na makakapaglabas ng madali kay Henrik, ang masigasig na tugon ni Gerald ay nagmula rin sa katotohanang nais niyang gantihan ang kabaitan ni Roman para sa pagligtas sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, handa siyang buong sumang-ayon sa alinman sa mga kondisyon ni Roman. Kabanata 1607 sa tulong ni Roman, tumagal lamang ng kalahating araw bago tuluyang gumaling ang mga pinsala ni Gerald. Kasunod nito, hindi lamang nagsimulang ibigay ni Roman ang kasanayan sa 5 Blazing Dragons kay Gerald, ngunit ang espiritu ng puno ay nagturo din kay Gerald ng maraming iba pang martial arts na natutunan niya sa buong buhay niya. Sa pag-iisip na iyon, halata na sumang-ayon si Gerald sa mga tuntunin ni Roman. Tulad ng kung ano ang kondisyon mismo, kung ano ang gusto ni Roman ay prangka, at ito ay totoo isang bagay na balak na gawin ni Gerald. Sa madaling sabi, ginasto ni Roman na wakasan ni Gerald ang buhay ni Henrik. Ano man, hindi nagtagal bago ganap na mamaster ni Gerald ang atake ng 5 Blazing Dragons. Dahil ang kaalaman ay naipamahagi kay Gerald, hindi na kailangan ni Gerald na sumailalim sa anumang pagsasanay upang makabisado ang kasanayan. Ano pa, maaari na niyang magamit ang lahat ng mga kasanayang natutunan dati ni Roman. Ngayon na naipamahagi niya ang lahat ng kanyang mga kasanayan, ang boses ni Roman ay umusbong sa huling pagkakataon sa butas ng puno habang sinabi niya, naihatid ko sa iyo ang lahat ng alam ko, Gerald. Ngayon na matagumpay kong nagawa ang aking bahagi, sa wakas maaari na akong magretiro. Iiwanan ko na ang lahat sa iyo ngayon. At ganun din, wala si Roman. Tulad ng ipinahiwatig ng kanyang apelyido, si Roman Freeman ay sa wakas ay nakapagpahinga sa kapayapaan, malaya sa lahat ng dati na pinigilan siya. Sa pag-iisip na iyon, alam ni Gerald na ang susunod niyang hakbang ay upang mapupuksa si Henrik. Kung sa bagay, mas maaga niyang natupad ang huling hiling ni Roman, mas mabuti. Paglabas sa labas ng butas ng puno, pagkatapos ay lumingon si Gerald upang tumingin sa matataas na puno sa harap niya. May determinasyon sa kanyang mga mata, si Gerald ay may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha habang idineklara niya, hindi talaga kita bibiguin, G. Freeman. Tudok-tudok tandang padamdam. Matapos bigyan ng puno ng isang malalim na baw pagkatapos ay tumalikod siya upang umalis. Hindi nagtagal si Jade-infused blade na nasa loob ng katawan ni Gerald sa buong panahong ito ay nagsabi, binabati kita, Panginoon. Sa wakas nakapasok ka na sa Sage Realm. Bilang isang resulta ng paggamit ng mga kasanayan ni Roman, ang Herculean Primordial Spirit sa loob ng katawan ni Gerald ay sumailalim sa isang mabilis na pagpapabuti, na pinapayagan ang kabataan na sa wakas ay masira ang Sage Realm.
Para sa isang tao na nakamit ang antas ng lakas na ito, ang paglukso sa mga bubong at pag-vault sa mga pader ay wala. Sa pag-iisip na iyon, madaling na-scale ni Gerald ang isang pader na bato bago ginamit ang tuktok ng dingding upang itulak ang kanyang sarili sa hangin. Kahit na nais ni Gerald na agad na makitungo kay Henrik, alam niya na kailangan niyang makipagkita muna kina Nori at Jessica muna. Kung ang lahat ay nagplano na, dapat ay dinala ni Nori si Jessica sa isang maliit na bayan, hindi gaanong kalayuan mula sa Underworld Valley, upang magpagaling ng ilang sandali habang naghihintay kay Gerald. Umaasa na iyon ang kaso, dumating si Gerald sa maliit na bayan makalipas ang ilang minuto. Nang makita na si Gerald ay nakabalik na ligtas at maayos, pareho sina Nori at Jessica na agad na guminhawa. Pagkatapos ng lahat, hinihintay nila siya ng halos isang buong araw sa puntong ito, at ang parehong mga batang babae ay nag-aalala na may sakit sa buong panahong iyon. Natutuwa ako na bumalik ka ng ligtas, Gerald. Sigaw ni Jessica habang niyakap siya ng mahigpit. Pating sa kanyang likod goal pagkatapos consoled, ikaw, sa lahat ng mga tao, dapat malaman kung gaano kakaya ng aking mga kasanayan sa martial arts, kapatid. Tuldok-tuldok. Sa pag-iisip na iyon, tiyak na babalik ako kahit anuman. Hanggat gusto kong maniwala dyan, maaaring mangyari ang mga aksidente, alam mo ba? Kung may mangyari sa iyo, paano ako sisigot sa aming mga magulang? Pulong ni Jessica habang nagpout na parang bata. Kung may nangyari man na hindi magandang mangyari kay Gerald, hindi nga alam ni Jessica kung magkakaroon pa rin siya ng kagustuhang mabuhay o hindi. Habang iniisip niya iyon, humarap si Gerald kay Nori, isang malambing na ngiti sa kanyang mukha habang sinabi niya, gayon din, salamat sa pag-aalaga sa aking kapatid na si Nori. Walang problema. Kahit na, paano mo balak gantihan ang aking kabaitan? Pang-aasar ni Nori bilang kapalit, isang medyo nakawiwiling ngiti sa kanyang mukha. Nang marinig iyon, agad na naramdaman ni Gerald ang bahagyang pagkabaliw. Ang awkwardness na iyon, gayon paman, ay hindi nagmula sa kanyang kagandahan. Kung sa bagay siya ay isang may asawa na lalaki at mayroon na siyang isang pambihirang magandang babae bilang asawa niya. Anuman alam ni Gerald na may utang pa rin siya sa kanya, kaya simpleng iminungkahi niya, kaya sabihin na lang natin na may utang ako sa iyo. Paano mo gugustuhin kung gantihan ko ang iyong kabaitan? Pag-isipan at kapag nakapagpasya ka na, sasang-ayon ako sa isa sa iyong mga kahilingan. Deal. Tandaan, ikaw ang nagmungkahin niyan kaya mas mabuti nang huwag kang bumalik sa iyong mga salita. Panipi. Kabanata 1608. Sa paraang sinabi ito ni Nori, halos parang natatakot siya na baka magbalik sa kanyang salita si Gerald. Napapansin niyon, tiningnan siya ni Gerald ng may determinadong mga mata bago sinabi, huwag kang mag-alala, lagi kong tinutupad ang aking salita. Kung sa bagay, ang isang tao na nagsisinungaling ay walang anuman kundi isang duwag. Kasunod nito, pinalitan ni Gerald ang kanyang tingin sa pagitan ng kanyang kapatid na babae at Nori bago idinagdag, sige, mayroon pa rin kailangan kong ayusin. Sa nasabing iyon, kakailanganin kayong magpatuloy sa paghihintay sa akin dito ng kaunting sandali. Huwag mag-alala, sa sandaling bumalik ako, sabay kaming aalis sa lugar na ito. Gayon din, tandaan na huwag lumabas lahat ng hindi gusto at kung kinakailangan, maaari kang makipag-ugnay sa akin kasama ang tunog na anteng-anteng. Ang pangalawa ay buhayin na ibabalik ako kaagad. Ano? Papunta ka ulit, Gerald. Ngunit saan? Tanong ni Jessica sa nag-aalala na tono. Pagkatapos ng lahat, upang isipin na kailangan nilang maghiwalay muli ng mga paraan ng mabilis pagkatapos ng muling pagsasama-sama. Huwag kang mag-alala, ate. Tiyak na makakagawa ako ng isang ligtas na pagbabalik. Basta alam na may ilang mga isyu pa rin na kailangan kong malutas. Sagot ni Gerald habang diretso ang tingin sa mga mata ni Jessica. Nang marinig iyon, ang kanyang kapatid ay simpleng tumango ng dahan-dahan. Siya para sa isa ay alam na walang pakinabang na subukang akitin ang kanyang kapatid laban dito. Sa pag-iisip na iyon, maaari lamang siyang manalangin na siya ay bumalik na hindi nasaktan. Sa pamamagitan nito, gumawa ng malaking lakad si Gerald bago lumipad pabalik sa Barrio City sa napakabilis na bilis. Magkakaroon ng pagdanak ng dugo ngayong gabi at sisiguraduhin ni Gerald na wala sa mga Quartermain ang mananatili. Tuldok-tuldok. Samantala, ang manor ng pamilya Quartermain ay maliwanag na naiilawan na may mga sheet ng puting tela na nakabitin kahit saan. Idagdag ito sa maraming mga wreath ng kamatayan na inilagay sa buong lugar, malinaw na ang mga Quartermain ay mayroong libing para kay Yesern. Si Henrik mismo ang nakatayo sa harap ng memorial tablet ni Yesern. Matapos balutan ng puting piraso ng tela ang bangkay ng kanyang anak, sinabi ni Henrik na may maluha ang luha, gumanti ako para sa iyo, anak. Patay na si Gerald ngayon upang makapagpahinga ka ng payapa. Nang marinig iyon, ang natitirang mga Quartermain na naroroon ay nagsimulang umiyak din.
Pagkatapos ng lahat, ang panunood ng isang anak na namatay bago ang kanilang mga mata ay tiyak na isa sa mga pinakalungkot na bagay na nasaksihan. Tuldok-tuldok. Gayunpaman, hindi nila namalayan, ang mga Quartermain ay muling makakasama kay Yesern sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, isang malakas at pamilyar na boses ang biglang sumigaw, "Hoy ngayon, ikaw matandang bastard. Sa halip na magdalamhati para sa kanya, bakit hindi na lang kita isama sa impyerno upang magkasama kayo pareho?" Nagulat, lahat ay lumingon upang tingnan ang pinagmula ng boses. At naroroon si Gerald, casual na nakatayo gamit ang kanyang mga braso ay tumawid sa itaas ng bubong ng Quartermain Manor. Ang pangalawang Henrik ay nakakita ng kabataan, siya ay agad na tinamaan ng napakalawak na poot at pagkabigla. Si Gerald ay tinamaan ng pag-atake ng 5 Blazing Dragons, hindi ba? Paano pa siya nabubuhay? Tandang padamdam. Sa katunayan, paano siya nanatili sa perpektong pagmultahin? Ikaw, buhay ka, ungol ni Henrik habang nakatingin kay Gerald. Tumisi ng mapanghamak, pagkatapos ay nginisya ni Gerald, "Hindi ka ba masyadong tiwala sa sarili mo, Henrik? Hindi mo man nagawang ganap na makabisado ang pag-atake na iyon. Sa nasabing iyon, walang paraan na ako ay namatay sa ganyan." Pagkunot ng kanyang mga mata, matamis na sumagot si Henrik. "Paano mo malalaman ang tungkol doon?" Upang isipin na may kamalayan si Gerald na hindi niya ginawang perpekto ang atake ng 5 Blazing Dragons. Ngunit paano? Walang ibang tao na buhay na dapat malaman ang tungkol doon. Hindi na kailangang malaman ang tungkol doon. Pagkatapos ng lahat, malapit ka ring patay. Tulad ng ipinangako ko sa aking sarili, pinapatay ko ang mga Quartermain kung ito ang huling bagay na ginagawa ko. Ganting sagot ni Gerald sa isang may lamig na tono. Narinig iyon, napasimangot lang si Henrik habang sumisigaw, "Mas sigurado ka sa sarili mo. Kung talunin ka noon, ano ang iniisip mong mananalo ka sa oras na ito? Huwag nang magsalita sa basurahan at mamatay ka na lang." Kasunod nito, ang master ng Quartermain ay tumalon patungo kay Gerald na balak na umatake sa kabataan. Sa kasamaang palad para sa kanya, si Henrik na tumitingin kay Gerald ay isang tunay na nakamamatay na pagkakamali. Kabanata 1609. Sa kabila ng nakikita na si Henrik ay naglulunsad ng isang atake sa kanya, si Gerald ay hindi man lamang mukhang balisa. Bilang tugon, sumigaw lamang siya, "Weakening Strike," ang unang paglipat ng Judge Swift Sword Technique. Ang pangalawa ay natapos ang kanyang pangungusap, ang talon ng Jade Infused ay lumabas sa katawan ni Gerald bago naging isang espada. Nang maalis ang talon mula sa scabbard nito, isang bulag na puting ilaw, pagkatapos ay sumailaw, kasunod ang malalakas na tunog na pumupunit na pumuno sa hangin. Ngayon ay nadarama ng lalong takot, mabilis na ginamit ni Henrik ang kanyang mahahalagang chi upang harangan ang pag-atake. Habang sumunod ang isang paputok na tunog, mabilis na napagtanto ni Henrik na kahit na pinigilan niya ang pangunahing pag-atake, ang lakas lamang nito ay nagpadala pa rin kay Henrik patungo sa lupa. Pagkabanga, ang ulo ng Quartermain ay agad na nagsuka ng kaunting dugo. Pag-ubo habang nakatitig kay Gerald sa sobrang paniniwala, pagkatapos ay sumigaw si Henrik, "Ikaw! Paano mo nagagawa ang Judge Swift Sword Technique?" Tandang padamdam. Sa pagkakaalam ni Henrik, mayroon lamang isang tao na matagumpay na napangasiwaan ang diskarteng iyon. At ang taong iyon ay walang iba kundi ang kanyang matandang nakatatandang Roman. Nilikha ni Roman mismo, ang Judge Swift Sword Technique ay ang iba pang kasanayang ipinagmamalaki ng kanyang nakatatanda, bukod sa diskarteng 5 Blazing Dragons. Ang pamamaraan ng espada mismo ay binubuo ng tatlong magkakahiwalay na paggalaw, na ang una ay Weakening Strike, ang pangalawang tinatawag na Glistening Star Strike, at ang panghuli na pinangalanan ng Judge Swift Strike. Anuman sa pamamagitan ng kanan, ang Judge Swift Sword Technique ay dapat na nawala kasama si Roman. Pagkatapos ng lahat, sinigurado ni Henrik na tapusin ang kanyang nakatatanda bago itapon sa bangin ng Underworld Valley. Sa pag-iisip na iyon, ang katunayan na ang pamamaraan na mayroon pa rin ay isang malaking pagkabigla kay Henrik. "Paano, tinatanong mo? Kaya sabihin na lang natin na lubos kung nalalaman na ikaw ay may bisyo upang hindi mo mailigtas ang iyong nakatatanda. Sa nasabing iyon, ilalapat ko ang mga prinsipyo ng iyong sekta sa ngalan ng Roman ngayon." Pang-iinis ni Gerald ng walang kabastusan habang itinuturo niya ang espada kay Henrik. Sa sandaling iyon, nanumpa si Henrik na halos makikita niya ang kanyang nakatatandang nakatayo kung nasaan si Gerald. "To think na nabuhay ka sa buong panahong ito, nakatatanda. Inihatid mo pa ang lahat ng iyong mga kasanayan sa taong ito. Gayunpaman, inaasahan kong mapagtanto mo na mas malakas ako kaysa noon." Pagmamaktol ni Henrik nang mabilis siyang makatayo. Kasunod nito, ikinalat ni Henrik ang magkabilang mga kamay niya. At mga segundo pagkaraan, nasunog ang kanyang buong katawan. Sa pamamagitan ng isang maalab na dragon na nakabalot ngayon sa kanyang katawan, malinaw na gagamitin ni Henrik ang diskarteng 5 Blazing Dragons.
Gayunpaman simpleng sagot ni Gerald, sinasabi lang, ngunit hindi mo pa talaga nahuhulaan ang diskarteng iyon. Alam mo kung sakaling nakalimutan mo. Kaya ano ito? Pahintulutan akong ipaalala sa iyo na ang lihim na scroll ng 5 Blazing Dragons ay nasa akin pa rin. Sa nasabing iyon, ang hindi kumpletong pag-atake na ito ay sapat pa rin sa pagtanggal sa iyo para sa kabutihan. Kinutya si Henrik ng may kumpiyansa, malinaw na walang kamalayan na si Gerald ay hindi lamang pinagkadalubhasaan ang atake na iyon, ngunit nakapasok din sa Sage Realm. Nakikita ko. Kaya, dahil hinahawakan mo ang hindi kumpletong pag-atake na iyon ng kusa, ipapakita ko sa iyo kung paano talaga ito tapos bago ka mamatay. Sagot ni Gerald na hindi na mapakali sa kung anong kalokohan ni Henrik. Sa pamamagitan nito, ginawa ni Gerald ang parehong kilos tulad ng kay Henrik. Tulad ng kanyang kalaban, ang buong katawan ni Gerald ay napalunok sa loob ng apoy. Gayunpaman, hindi katulad ni Henrik, ang apoy ni Gerald ay ginintoang. Kasunod nito, lumitaw ang dalawang dragon, ang isa ay gawa sa apoy at ang isa ay ginto na ginto. Ang pugiling sa paligid ng bawat isa, ang parehong mga individual na dragons ay mas nakasisilaw kaysa sa kung ano ang maaaring makamit ng mga dragon ni Henrik. Ano? Sigaw ng labis na pagkamangha ni Henrik habang nanlalaki ang mga mata. Ito ang buong pinagkadalubhasaan na diskarteng 5 nag-aalab na mga dragons. Tumingin ng mabuti, mahabang pagtingin sa kung ano ang hitsura ng ganap na pinagkadalubhasaan na diskarteng 5 Blazing Dragons, Henrik. Kabanata 1610 matapos ideklara iyon ni Gerald, naririnig ang isang galit na tumawag habang ang kabataan ay tumatawag ng 5 maalab na dragon, bawat isa ay nagniningning sa nakakabulag na gininto ang ilaw. Gayunpaman, hindi tapos si Gerald. Kasunod nito, ang lahat ng 5 mga dragon ay nagsama upang bumuo ng isang pagsabog ng apoy at ilaw na pagkatapos ay bumaril patungo kay Henrik. Hindi maiwasan ang pag-atake, si Henrik ay agad na naging abo sa pangalawa ng apoy na sumakmal sa kanya. Kahit na ang natitirang bahagi ng Quartermains ay agad na kinilabutan, halos wala silang anumang oras upang makapagreaksyon habang ang pag-atake ay nagsimulang hangarin din para sa kanila. Di nagtagal, ang buong manor ay nasunog at ang natitira sa Quartermains ay ang kanilang mga abo. Tuldok-tuldok. Ito ang totoong lakas ng tinapos na 5 nagninangas na mga dragons. Lahat ng nasa loob ng 30 talampakan nito ay simpleng gumuho. Anuman, ngayon na ang Quartermains ay natanggal ng ganap, sinimulan ni Gerald ang paglabas ng Barrio City. Habang natutuwa siyang tumulong kay Roman na tuparin ang kanyang naghihingalong hiling, alam na alam ni Gerald na ang balita tungkol sa pagkapuksa ng Quartermain ay tiyak na kumalat tulad ng wildfire sa buong Jailetra. Sa publiko sa gulo, tiyak na hindi ito magtatagal para sa mga puwersa na sa simula pa ay sinusuportahan ang Quartermains upang maghiganti. Bagaman nakapasok na si Gerald sa Sage Realm, naintindihan ni Gerald na maraming iba pang mga pambihirang tao sa loob ng Jailetra. Sa pag-iisip na iyon, ang pananatili doon para sa anumang mas matagal ay tiyak na magbaybay ng problema. Dahil dito, alam ni Gerald na kailangan niyang umalis kasama si Jessica sa lalong madaling panahon. Sa handa na ang plano, pagkatapos ay iniwan ni Gerald ang Jailetra kasama si Jessica kinaumagahan. Habang pinili ni Nori na bumalik sa Earth Capital ng mag-isa, tiniyak niya na paalalahanan si Gerald na may utang siya sa kanya bago siya umalis. Idinagdag din niya na kapag dumating ang isang angkop na oras, tiyak na tatawag siya para sa kanyang tulong. Anuman, totoo sa hinulaan ni Gerald, naganap ang kaguluhan sa buong Jailetra hindi nagtagal matapos silang tumakas ni Jessica. Pagkatapos ng lahat, ang Quartermains ay isang tanyag at kagalang-galang na pamilya sa Jailetra. Kilala rin sila sa sobrang lakas. Sa pag-iisip na iyon, ang katotohanan sila ay nadala sa isang solong gabi ay tiyak na nakapagtataka. Tuldok-tuldok. Ilang sandali pa ang lumipas nang makita ang isang taong nakasuot ng isang damit na phoenix at isang gintong korona na nakaupo sa ibabaw ng isang trono sa loob ng God Temple ng Jailetra. Hawak ang isang setro na may mga larawang inukit ng dragon sa buong ibabaw nito, ang tao ay pinangalan ng Apollo at siya ay ang hari ng God Temple. Si Apollo din ang namumuno sa lahat ng Jailetra at nakamit niya ang 7th soul rank sa loob ng Sage Realm. Sa sandaling iyon, isang lalaki na nag-abuloy ng isang itim na kapa ay tumakbo bago gumalang na sinabi, Diyos Panginoon, ang mga Quartermain ay tuluyan ng natanggal. Dahil dito, naniniwala ako na ang ilan sa mga puwersa ni Jailetra ay magsisimulang magdulot ng gulo sa kanilang pagtatangka na agawin ang nakaraang mga turf na pagmamayari ng Quartermains. Ang taong nagsasalita na nakakuha ng pangalawang kalag na ranggo sa Sage Realm ay pinangalan ng Hisham, at siya ay isa sa mga tagasunod ng Diyos na Panginoon. Kita ko, mayroon ba tayong salarin? Tanong ni Apollo sa isang mabagal ngunit malalim na tinig. Nag-iisa lamang ang kanyang pangutos na tono upang magpadala ng panginginig sa gulugod ng isang tao. Tuldok-tuldok.
Ginagawa namin. Ang responsable para sa lahat ng ito ay isang kabataan na may pangalang Gerald. Ayon sa natipon ko, nagmula siya sa daigdig. Sagot ni Hisham. Mula sa lupa, sasabihin mo, napakahusay. Mula sa sandaling ito pasulong, bibigyan ka ng tungkulin na magtungo doon at subukan ang lakas ng taong iyon. Kapag nagawa mo na ang sapat na mga pagsubok, bumalik at iulat ang mga resulta sa akin. Utos kay Apollo bago ipikit ang parehong mata. Oo, Diyos Panginoon. Sagot ni Hisham habang inikapang niya ang kanyang mga kamay sa pag-obeisance bago umalis kaagad. Hindi man nagabala na buksan muli ang kanyang mga mata, lumitaw na si Apollo ay may maliit na interes kay Gerald. Tuldok-tuldok. Hindi alintana, hindi ito nagtagal para sa lahat ng mga turf ng pamilya Quartermain na maaga at hatiin sa iba pang mga pamilya sa Jailetra, na iwan ang Quartermain walang anuman kundi isang malayong memorya. Tuldok-tuldok. Sa puntong iyon si Gerald at ang kanyang kapatid na babae ay nakagawa na ng kanilang ligtas na pagbabalik sa Earth. Nang muling makasama siya sa kanilang pamilya, ang mga magulang ni Gerald at si Yol ay agad na labis na natuwa nang malaman na pareho silang bumalik sa isang piraso. Ang kanilang pamilya ay sa wakas ay magkasama muli. Habang ang okasyon ay tiyak na kagalakan, alam ni Gerald na ang mga bagay ay malayo pa sa tapos. Pagkatapos ng lahat, kahit nawala na ang mga Quartermain sa Jailetra, ang Quartermain sa Sun Neve City, ang Quantox, ay nabubuhay pa rin, at alam ni Gerald na ang parehong pamilya ay konektado ng parehong sekta at linya ng dugo. Sabihin sa katotohanan, ang buong insidente na ito ay nagsimula sa mga pagkilos ng Quantox, at responsable din sila sa pagpapadala ng kanyang kapatid sa Quartermains. Sa pag-iisip na iyon, tiyak na kinailangan ni Gerald na alisin ang mga Quantox sa susunod. Kabanata 16:11. Gabi na sa loob ng isang lihim na manor sa Yonem nang makita si Gerald at ang kanyang pamilya na masayang kumakain habang nakikipag-usap. Kahit si Yol na kasalukuyang sinusuportahan ng ina ni Gerald ay nakitang nakangiti dahil sa kagalakan ng muling pagsasama. Totoong naging edad mula nang huli silang magkasama tulad nito. Kahit na parang hindi maramdaman ni Gerald ang totoong kasiyahan tungkol sa lahat ng ito. Kung tutuusin sa huli, kawawa pa rin si Yol ay nakabukas ang kanyang mga mata at napuutok ang kanyang dila. Ang kanyang mga magulang ay wala na ring gumaganang mga binti at para sa kanyang kapatid na babae. Tuldok-tuldok. Hindi niya maisip ang lahat ng pagdurusa na pinagdaanan niya habang hinihintay siya. Kay Gerald, ang lahat ng ito ay nangyari lamang dahil sa hindi niya ginawa ang kanyang makakaya upang mapanatili ang proteksyon ng kanyang pamilya. Sa pag-iisip na iyon, sinisi niya ang kanyang sarili para sa lahat ng kanilang pagdurusa, at lahat ng pagkakasalang iyon ay pumihil sa kanya na masiyahan sa kanyang sarili sa kasalukuyan. Kung gumawa lamang siya ng ilang pag-iingat, tiyak na mabubuhay ng normal at maligaya si Yol tulad ng anumang regular na tao. Tuldok-tuldok. Gayunpaman, aktibong sinubukan ni Yol na ipagtanggol ang kanyang pamilya, at dahil dito, napunta siya sa nakakaawang estado. Tunay na pinaramdam nito kay Gerald na parang nabigo siya sa kanyang kapatid. Tuldok-tuldok. Sa lahat ng mga kaisipang ito na sumasabog sa kanyang isipan, alam ni Gerald na makakapagpahinga lamang siya ng madali kapag binabanan niya ang Quantox. Iyon ang nag-iisang paraan upang maipaghiganti ni Gerald ang kanyang pamilya. Tuldok-tuldok. Naputol ang pag-iisip ng tren ni Gerald nang lumingon ang ngiting nakangiti sa kanya bago sinabi, Gerald. Tila medyo tahimik ka ngayong gabi. Tama siya. Sa wakas ay muling nagkasama ang aming pamilya, alam mo. Maging medyo mas masaya. Dagdag ni Dylan. Nang marinig iyon, agad na pinilit ni Gerald ang isang ngiti upang maitago ang kanyang mga problema. Ilang sandali pa, gayunpaman, huminga siya ng malalim bago tumingin sa kanyang pamilya ng may determinadong mga mata. Tuldok-tuldok. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Inay, Itay, Jessica, at Yol. Mula ngayon pasulong, hindi ko napapayagan ang sino man sa inyo na magdusa pa. Protektahan ko ang bawat isa sa inyo kahit na anuman ang gastos. Well, sinabi. Naniniwala kami sa iyo, Gerald. Sagot ni Dylan habang nakangiti. Sa nasabing iyon, ang pagtawa at pag-uusap ay nagpatuloy hanggang sa gabi. Maya-maya, unang tumungo ang mga magulang ni Gerald at Yol upang magretiro sa buong gabi. Pinapanood habang inaakay ng kanyang mga magulang si Yol, pagkatapos ay umupo si Gerald sa hardin kasama si Jessica upang magpatuloy sa pakikipag-usap ng kaunti. Nagtataka ako kung naalala mo ang oras noong una mong napagtanto na ikaw ay isang mayamang tagapagmana, Gerald. Nakangiting tanong ni Jessica habang nakatitig sa mga nagniningning na bituin sa langit sa gabi. Nakangiting banayad, sumagot si Gerald pagkatapos, syempre ginagawa ko. Kung iisipin, lahat kayo ay tunay na dalubhasa sa pagtatago ng lahat sa akin. Mayroon ka bang ideya kung gaano ako katagal nagdusa mula sa kung gaano ako kahirap? Ginawa namin ang lahat ng iyon sa isang kadahilanan.
Sa pamamagitan ng pagpaparana sa iyo ng lahat ng iyon, inaasahan namin na magpapalakas sa iyo nito upang maipagpatuloy ang pagdadala ng sulong ng aming pamilya. At narito, tumingin sa iyo ngayon. Sa iyo upang umasa, tatay ay maaaring sa wakas ay magretiro mula sa pagiging gulugad ng aming pamilya. Sa totoo lang, sa puntong ito, wala akong masyadong pakialam sa iyo tungkol sa paggawa ng isang malaking epekto sa lipunan. Tuldok. Sa halip, nais ko lamang na ang aming pamilya ay mabuhay na magkasama causally. Sabi ni Jessica na may mga salitang nagmula sa kanyang puso. Paglingon upang tingnan ang kanyang kapatid na babae pagkatapos ay binaba ang ulo ni Gerald bago sumagot sa isang paumanhin na tono. Tuldok. Marahil ay labis kang naghirap habang nahuli ka kapatid, kumihingi ako ng paumanhin sa pagiging pabaya. Kung gumawa ako ng higit pang pag-iingat, alinman sa inyo ay hindi mapunta sa mga nakakaawa na estado. Nang marinig iyon, dahan-dahan ang tinapik ni Jessica ang ulo ni Gerald bago sinabi, wala sa amin ang sisihin sa lahat ng ito, Gerald. Kung sa bagay, hindi mo maasahan na mangyari ang lahat ng ito. Naiintindihan ko na masidi mong nais na protektahan kami mula nang patuloy kaming nagpoprotekta sa iyo noon, ngunit maunawaan na gumagawa ka na ng isang mahusay na trabaho. Kung sa bagay, magkasama tayong lahat ulit ngayon, di ba? Sa nasabing iyon, hayaan ang mga bygones na maging bygones at tangkilikin natin ang ating oras na magkasama bilang isang pamilya ng buong buo. Naiintindihan ko kapatid, ungol ni Gerald habang tumango bilang sagot. Sa sandaling iyon, isang madilim na silweta ang biglang lumusot sa kagubatan sa labas mismo ng manor. Kabanata 16:12. Kahit na ang silweta ay napakabilis, nakita pa rin ito ni Gerald sa gilid ng kanyang mata. Napagtanto na hindi sila nag-iisa, si Gerald ay may pakiramdam ng gat na ang tao o bagay na walang kabuluhan ay hanggang sa hindi maganda. Hindi nais na malaman ni Jessica o ng kanyang mga magulang ang tungkol sa pagkakaroon ng figure, at potensyal na mag-alala o matakot. Mabilis na sinabi ni Gerald, alam mo, medyo nahuhuli na, hindi mo ba sasabihin? Dapat ay magpatuloy ka muna at magpahinga muna, sis. Sa palagay ko, huwag kang manatiling masyadong mahaba ang iyong sarili, Gerald. Sagot ni Jessica habang ngumiti siya ng masigla bago bumalik sa manor. Sa sandaling natitiyak niya na siya ay pumasok, agad na tumalon si Gerald sa labas ng manor at tumungo sa lugar kung saan niya huling nadama ang pagkakaroon ng anino. Pagdating sa lugar, tumigil si Gerald sa kanyang mga track bago ay aktibo ang kanyang banal na pandama upang i-scan ang lugar. Tuldok. Matapos tumayo ng ilang sandali, napatingin si Gerald sa mga punong nakapalibot sa kanya bago sumigaw, lumabas ka na. Alam kong malapit ka. Halos kaagad pagkatapos maririnig ang mabilis na pag-rust ng mga dahon habang ang silhouette mula bago lumabas mula sa isa sa mga puno. Napansin na naniningil ito sa kanya gamit ang isang talam na malamig na kuminang sa ilaw ng buwan. Agad na tumabi si Gerald upang maiwasan ang atake bago atakehin ang kanyang salakay sa kanyang kanang palad. Sa pagtatapos ng lahat ng ito, kapwa sila matagumpay na naglunsad ng kanilang mga pag-atake kahit na wala sa kanila ang nasaktan. Sino ka? Tanong ni Gerald sa isang may galit na tono. Upang isipin na ang isang tao sa iyong edad ay maaaring makapasok sa larangan ng sage. Tuldok. Isang promising hinaharap na ipapakita mo. Anuman sa bilis ng iyong paglaki, wala akong alinlangan na magagawa mong sirain ang Quantox ng madali. Sagot ng bahagyang nagulat na tao sa medyo masa-demonyong tono. Pagdilat ng kanyang mga mata pagkatapos ay pinandilatan ni Gerald ang lalaking nakaitim habang sinasabi, muli, sino ka? Kung ikaw ay karapat-dapat sa gayon, dapat mong makilala ang iyong sarili pati na rin ang iyong mga intensyon ng direkta. Ang totoo, ikaw ang hindi pa karapat-dapat malaman ang aking pagkakakilanlan. Anuman, ipaalam ko sa iyo kahit papaano na ako ay ipinadala dito sa ilalim ng mga utos ng Panginoong Diyos. Sagot ng lalaking may ngiti. Bago pa siya magtanong sa kanya ni Gerald tungkol sa anumang mga detalye, ang lalaking nakaitim ay umalis. At tulad nito, ang kanyang presensya ay ganap na hindi napapansin, na wala sa dilim ng gabi. Makalipas ang ilang sandali, narinig ni Gerald ang jade-infused blade na nagsabi mula sa loob ng kanyang katawan, guro, malakas ang lalaking iyon. Kailangan niyang pumasok kahit papaano sa pangalawang kaluluwa rango ng Sage Realm. Nakita ko. Sabihin mo sa akin, jade-infused blade, mayroon ka bang ideya kung sino ang Diyos na Lord na binanggit ng misteryosong tao na iyon? Takang tanong ni Gerald. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa kanya dati, bagaman mula sa kung ano ang mahulaan ko, siya ay dapat na mula sa Jailatra. Kaya ito ay tulad ng hinulaan ni Gerald. Medyo isang kaguluhan ang naganap kasunod ng pagkamatay ng mga Quartermain. Ang katotohanan na ang lalaking ito ay nagmula sa Jailatra upang salubungin siya ay isang malinaw na palatandaan na mas maraming gulo ang nalalapit. Still, I can sense that man does not trying to fight you, Master. Sa nakikita ko parang sinusubukan lang niyang subukan ang iyong mga kakayahan.
Idinagdag ang jade-infused blade. Ipinagpalagay din iyon ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, hindi sinubukan ng lalaki na gumawa ng anumang partikular na nakamamatay sa kanya. Naiintindihan na may posibilidad na siya ay simpleng masubukan, tinitiyak ni Gerald na hindi maipakita ang sobra sa kanyang mga kakayahan ng mas maaga. Dahil dito, sana hindi nagawa ng lalaki na makalakam ng labis na data. Sa gayon, kung nais kong malaman ang tungkol dito, hulaan ko na lang na hanapin ko ang Lord na ito at tanungin ko siya mismo. Ungol ni Gerald sa sarili habang casual na tumingin sa direksyon kung saan tumakbo ang lalaking nakaitim sa Kabanata 16:13. Samantala, ang tunog ng isang tasa na nabasag sa mga piraso ay naririnig sa loob ng isang manor sa malayong lungsod ng Soniva. Ang isa na galit na nagawa ang gawa ay si Zaki Quantok, ang pinuno ng pamilya Quantok. Tuldok-tuldok. Sa kabila ng pagkakaroon ng maraming iba pang mga Quantoks na nakasaksi sa eksena, lahat sila ay simpleng ibinaba ang kanilang ulo, hindi man lang naglakas loob na sabihin ang isang salita o tumingin sa mata ni Zaki sa takot na mailabas niya ang kanyang galit sa kanila. Tuldok-tuldok. Iyon bastard. Tiyak nagigilasin kita, Gerald Crawford. Umungal ang galit na Zaki, napakalaking poot na nakalarawan sa kanyang mga mata. Ang pagpuksa sa mga quartermain sa jailer ay nagdulot ng malawakang kaguluhan sa kanyang pamilya dito. Upang isipin na talagang magiging matapang si Gerald upang magawa ang ganoong bagay. Pare, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tinanong ni Sean Quantok, isang lalaking nasa hustong gulang na panganay na anak ni Zaki, sa maingat na tono habang papalapit siya kay Zaki. Halika ulit. Ano ang ibig mong sabihin kung ano ang dapat nating gawin? Siguradong binabayaran namin si Gerald para sa lahat ng nagawa niya. Pakli ni Zaki, nanlilisik ang kanyang mga mata. Mula sa kanyang pag-iisa, halata na mayroon siyang nasa isip na makitungo kay Gerald. Tuldok-tuldok. Ito ay paminsan-minsan sa paglaon ng gabi nang makita si Zaki na tinatalakay ang isang bagay sa tatlong matatanda na lahat ay nagbigay ng kulay abong suit. Nakatayo sa loob ng bulwagan, lumingon si Zaki sa isa sa mga nakatatanda bago sabihin sa isang mabibigat na tono, Yamazon, sigurado akong napagtanto mo na ang mga quartermain na pinunasan sa ibabaw ng lupa ay isang seryosong-seryoso. Sa nasabing iyon, wala akong pagpipilian kundi ang humingi ng tulong para maipaghiganti ang mga Quantok. Si Yamazon ay mula sa banal na bundok ng Jailetra at siya ay sapat na malakas upang makamit ang pangalawang kaluluwa rango sa Sage Realm. Sa pag-iisip na iyon, hindi nakapagtataka kung bakit binigyan siya ng titulong pangalawang master ng banal na bundok. Bukod doon siya rin ang pangunahing gulugad ng Quartermains. Dahil dito, tiyak nakasangkot siya sa proteksyon ng mga Quantok din. Sa katunayan, pinuno ng Quantok. Pinapahiya ako na ang Quartermains ay tinanggal sa kabila ng pagiging sa ilalim ng proteksyon ng aking banal na bundok sa loob ng Jailetra. Sa nasabing iyon, tiyak nagagaantay ako sa kanila. Sagot ni Yamazon sa casual ngunit nangingibabaw na tono. Natutuwa akong marinig iyan. Sa tulong ninyong tatlo, ang B***star na iyon ay tiyak na mamamatay ng wala sa oras. Idineklara ni Zaki, isang nasiyahan ng ngiti sa kanyang mukha. Tiyak na mamamatay si Gerald sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ang iba pang dalawang matanda na pinangalanan ng Xander Yonda at Jones Curie ay mga tagapag-alaga din ng banal na bundok, at pareho silang nakapagpasok sa first soul rank ng Sage Realm. Sa mga masters na nakamit ang una at pangalawang kaluluwa na rango sa loob ng Sage Realm, tiwala si Zaki na si Gerald ay walang laban-laban sa kanila. Kasunod nito, sinabi ni Zaki sa trio kung saan hahanapin si Gerald. Nang makuha ang impormasyong iyon, lahat silang tatlo ay tumango bago tumalon ng sabay, na wala sa manipis na hangin habang hinanda nila ang kanilang sarili upang tapusin si Gerald ng sabay-sabay. Mabilis sa susunod na umaga, makikita si Gerald na nagmumuni-muni sa hardin. Ang paggising ng maaga at pagmumuni-muni ay naging ugali para kay Gerald dahil pinayagan siya nitong mas mahusay na magtuon sa kapangyarihan ng Herculean Primordial Spirit, sa makatuwid pinapayagan ang kanyang kontrol dito upang maging mas malakas sa paglipas ng mga araw. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos simulan ni Gerald ang kanyang pang-araw-araw na pagmumuni-muni nang bigla niyang maramdaman ang pamamaslang na hangarin sa paligid. Naririnig din niya na ito ay mabilis na nitong papalapit sa kanya na may ganitong lakas na hindi ito minamaliit. Habang ang espada na lumipad papalapit sa kanya ay naging mapanganib na isara, iminulat ni Gerald ang kanyang mga mata bago mabilis na inilahad ang kanyang mahahalagang palad na puno ng chi patungo sa direksyon ng sandata. Sa pamamagitan ng isang simpleng kilos, ang espada, na pansamantalang nagyelo sa lugar na nasa gitna ng hangin, ay nagsnap sa dalawa. Matapos itong magkalat sa lupa, tatlong mga numero ang agad na lumipad mula sa labas ng manor. Landing medyo distansya bago si Gerald, ang tatlong tao ay tulad ng inaasahan si Yamazon at ang dalawa pang matanda.
Nakatitig sa trio na may isang nakataasang kilay at isang madilim na ekspresyon para sa ilang sandali, pagkatapos ay gaanong tinanong ni Gerald, inaakala kong pinapunta ka ng mga kontak dito. Kabanata 16:14. Nangungulit sa casual na tugon ni Gerald pagkatapos ay sinabi ni Amazon kahit na ang mga kontak mismo ay hindi dumating para sa iyo pagkatapos mong sirain ang Quartermains, sigurado kaming impyerno. Pagdidiretso sa paghabol, narito kami ngayon upang wakasan ang iyong buhay bilang paghihiganti para sa pagpuksa ng pamilya Quartermain. Napakalamig ang tono ni Amazon at ang galit na aura na pinakawalan niya ay walang pagpipilit. Ano? 3 lang kayong narito upang gawin ang gawa? Tinanong ni Gerald na naiinis habang pinapalitan ang tingin sa 3. Wala kang premyo, anak. Tayong 3 ay higit pa sa sapat upang matapos ka. Kinantay ni Amazon ng isang sneaker bago gumalaw ang taong mamamatay tao. Bahagya itong tumagal ng split segundo para kay Amazon na medyo malayo ang distansya upang lumitaw sa harap mismo ni Gerald. Ito ay kung gaano ka makapangyarihan ang isang tao mula sa Sage Realm. Ganun pa man nakapasok na rin si Gerald sa Sage Realm kaya't hindi siya ganoon kadali makakahuli ng Amazon. Sa kabila nito, alam niyang kakailanganin niya munang ilipat ang trio palayo sa manor upang maiwasan na masaktan ang kanyang pamilya. Sa pag-iisip na iyon, nagpasya siyang pangunahan ang paglalakbay sa isang mas maluwang na lugar upang makipaglaban. Hey, big deal. Tingnan natin kung maaabutan mo pa muna ako, matanda. Kinutya ni Gerald habang tumatalon palabas ng manor. Nang makita iyon, kaagad na siyang hinabol ni Amazon at ng 2 pang tagapag-alaga. Hindi nila siya papayagang makatakas. Si Gerald mismo na ngayon ay medyo malayo na sa mansion ay sumulyap ng ilang mga sulyap at guminhawa nang makita niya na kumukuha ng pain ang 3. Masigurado niya kahit papaano na ang kanyang pamilya ay magiging ligtas ngayon. Hindi nagtagal bago ang lahat makarating sa isang malawak na lugar. Sa kabutihang palad, nagawa ni Gerald na makahanap ng isang lugar na malayo upang ang mga tagalabas ay hindi maabutan sila sa kalagitnaan ng labanan at aksidenteng masaktan. Iyon ay sapat na tumatakbo sa paligid, ikaw brat. Hindi tulad ng maaari kang lumagpas sa amin ng mahabang panahon. Pagkatapos ng lahat, nakamit ko ang lakas ng isang pangalawang kaluluwa na ranggo na master sa Sage Realm. Kinutya ni Amazon ng palibutan ng trio si Gerald. Natatawang tugon sa katinitigan ni Gerald si Amazon bago casual na sumagot ng outrun. Narito, ako lamang ang dumating sa lahat ng mga paraan sa labas upang hindi mo masira ang aking bahay. Kung sa bagay, hindi mo ako mababayaran sa oras na patay ka. Gaano kayabang? Tudurugin kita kung ito ang huli kong ginagawa. Ungol ni Amazon habang sisingilan siya ng diretso para kay Gerald, ang kanyang isipan ay napuno lamang ng mga saloobin na patayin ng kabataan. Babasagin ko lang ang lahat ng iyong buto bago mo ito magawa kung gayon. Sagot ni Gerald, ayaw ipakita ang anumang palatandaan ng kahinaan. Nang marinig iyon, galit na galit si Amazon na tinitiyak niyang paigtingin ang kanyang puwersa habang mapanganib siyang makalapit kay Gerald. Sa pagkabigla ng matanda, gayon paman, madaling kontrahin ni Gerald ang kanyang atake sa isang solong sipa. Habang natagpuan ni Amazon ang kanyang sarili pansamantalang sumisikat sa hangin, ang matanda ay kalaunan ay bumagsak sa lupa, na hinimok ang kanyang buong katawan na gumawa ng maraming nakakasakit na tunog ng paggalaw ng buto, at ganoon din, sa bawat solong buto sa kanyang katawan na nasira, si Amazon ay namatay. Upang isiping maglakas loob ka ring maghiganti sa akin kapag ganoon ka na. Anong biro? Kinutya ni Gerald habang itinuturo ang sariwang bangkay. Kabanata 16:15. Matapos mailabas din ang 2 pa, sinimulang isipin ni Gerald ang kanyang susunod na hakbang. Mula sa nakatagong engkwentro na ito, alam ni Gerald na kailangan niyang magtungo sa Sunnive City sa lalong madaling panahon upang sirain ang Quantox. Matapos pag-isipan ito ng kaunti pa, pinangisda ni Gerald ang kanyang telepono at nadailang bilang ng Hubert Younger mula sa Dragon Squad. Tuldok-tuldok. Ano man ang kanyang susunod na paglipat, kailangan pa rin niya ng isang tao upang makitungo muna sa mga bangkay na ito. Tiyak na walang pagtutol si Hubert sa kahilingan ni Gerald at halos kalahating oras na ang lumipas, dumating ang mga tauhan ni Hubert upang kunin ang mga bangkay. Tuldok-tuldok. Sa labas ng paraan na iyon, hindi mapigilan ni Gerald na mapabuntong hininga. Kung sa bagay, nasisiyahan siya sa magandang umaga bago sumama sina Amazon at ang kanyang mga goons, gayon paman, nanatiling ligtas ang kanyang pamilya kaya't hindi ganoon kalala. Ano man, ngayong naayos na ang issue, nagmadali si Gerald na bumalik sa manor. Pagdating, napagtanto ni Gerald na gising na ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Dahil mayroon ng maraming itinalagang mga tagapaglingkod upang pangalagaan ang lahat ng kinakailangang mga gawain sa loob ng manor, ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay nakaupo lamang sa paligid ng silid ng kanyang mga magulang.
Naiintindihan na ito ay isang pagkakataon na kasing ganda ng alinman upang talakayin ang mga bagay sa kanila at tiningnan ni Gerald ang bawat isa sa kanila bago sinabi, Itay, Nanay, Sis, at Yol. Mayroong isang mahalagang bagay na kailangan kong kausapin tungkol sa iyo at iniisip ko kung maririnig ko ang iyong mga opinyon tungkol dito. Nakangiting pagbabalik sa kanyang anak pagkatapos ay sumagot si Dylan, lahat kami ng pamilya, Gerald. Sabihin mo ang iyong isip. O sige, napakahalaga, iniisip kong magayos para sa inyong lahat na manatili sa Sacra Solis Palace. Hindi lamang mas ligtas ang lugar na iyon kaysa sa labas dito, ngunit nandoon din si Mila upang alagaan ka. Paliwanag ni Gerald. Habang ang lugar na ito ay mas tahimik, ang katotohanan na si Amazon at ang kanyang mga tauhan ay mahahanap pa rin sila ay lalong nag-alala si Gerald tungkol sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, napagpasyahan ni Gerald na ang Sacra Solis Palace ay tunay na pinakaligtas na lugar para sa kanila tumira. Nandoon si Mila upang alagaan din ang kanilang mga pangangailangan. Alinmang paraan, wala sa alinman sa kanila ang mayroong pagtutol sa ideya, kaya't sumagot lamang si Dylan, mabuti ang pakinggan, Gerald. Samahan natin yan. Naturally, naintindihan nilang lahat na sila ay nakaupo lamang na pato sa mga mata ng mga kaaway ni Gerald. Sa pag-iisip na iyon, hanggat hindi nila magagawa ang pag-aalala ni Gerald, wala silang problema sa pagsunod sa kung ano man ang inayos ni Gerald para sa kanila. Bukod, titiyakin din nito na ang kanilang pamilya ay mananatiling magkasama kahit anuman. Natutuwa akong marinig iyan. Ililipat ko kayong lahat sa Sacra Solis Palace mamaya. Sabi ni Gerald sabay tango. Sa tanghali, lahat sila ay sumakay sa isang sasakyan patungong Sacra Solis Palace. Habang papunta doon, naisip ni Gerald ang tungkol sa Master Ghost at lahat ng iba pang mga miyembro ng Dragon Squad na napost sa Sacra Solis Palace. Hanggat walang sino man mula sa Sage Realm ang nagtangkang lumusot sa kanyang base, naniniwala siya na ang kanyang pamilya ay mananatiling medyo ligtas mula sa pinsala. Ang mga taong hindi nakapasok sa kaharian ng pantas ay hindi magiging bobo upang salakayin ang kanyang base. Anuman sa pagbabalik, niyakap agad ni Mila ang kanyang asawa, tuwang-tuwa sa makita siyang bumalik sa isang piraso. Ang kanyang kagalakan ay ginagarantiyahan dahil sa tuwing umaalis si Gerald, malulungkot si Mila sa sakit at patuloy na ipinagdarasal para sa ligtas na pagbabalik ni Gerald. Alinmang paraan, matapos na umayos ng kaunti ang mga bagay, lumingon si Gerald upang ibigay ang ilang mga mahuhusay na anteng-anteng kay Mila bago sabihin, iiwan ko si Yol at ang aking mga magulang sa pangangalaga sa iyo sandali, Mila. Mayroon pa akong mga bagay na dapat dumalo at maaaring magtagal bago ako bumalik. Sa nasabing iyon, gamitin ang mga mahuhusay na talismans na ito kung mayroong anumang kailangan mong sabihin sa akin. Alam kong gaano kabigat ang responsibilidad ni Gerald, simpleng tumango lang si Mila. Bagaman hindi siya makakatulong sa kanya ng direkta, maabot man lang niya ang anumang mga hiling na hiniling niya sa kanya. Upang mapigilan si Gerald na magdala ng anumang higit pang mga alalahanin kaysa sa kinailangan niya, naiintindihan ni Mila na dapat siya ang pinakamalakas na babae na maaaring kaharap niya. Sa nasabing iyon, mabilis na umalis si Gerald papuntang Jailetra na may dalawang bagay ang nasa isip. Kabanata 16:16. Ang unang dahilan kung bakit siya bumabalik doon ay upang malaman ang higit patungkol sa Panginoong Diyos na ang taong nakaitim ay naunang binanggit. Pangalawa, nais niyang bumili ng ilang mga lihim na diskarte sa talismans. Habang ang mga lihim na diskarte sa talismans ay karaniwan sa Jailetra, lahat sila sa pangkalahatan ay medyo magastos. Tiyak na hindi ito tumulong na ang gusto ni Gerald ay mas kakaiba ang pagkakaiba-iba. Tuldok-tuldok. Sa totoo lang, naisip ni Gerald dati ang tungkol sa pag-alam kung paano gumawa ng mga anteng-anteng. Sa paggawa nito, tiyak na makakatipid siya ng kaunti. Kahit na, may kamalayan si Gerald na ang paggawa ng anteng-anteng ay isang napakahamon na kasanayan upang master. Sa bahagya ng anumang oras o lakas na makatipid para doon, isinantibi lamang ni Gerald ang pag-iisip sa ngayon. Anuman, matapos ang paglipad ng halos isang oras, dumating si Gerald sa Jailetra ng walang hadlang. Ngayon na ito ang kanyang pangalawang pagkakataon dito, hindi na natagpuan ni Gerald ang lugar na hindi pamilyar. Sa katunayan, nakakalap siya ng madali at makakarating siya sa mga lugar na nais niyang sa loob ng lungsod na lubos na comfortable. Alinmang paraan, hindi nagtagal bago makarating si Gerald sa tirahan ng pamilya Zon. Naturally, nandito siya upang hanapin si Nori Zon. Si Nori ay nagkaroon ng pamilyang Zon bilang kanyang taga-suporta sa Jailetra at ang mga Zon ay isang napakatanyag na pamilya dito. Tungkol sa kung bakit niya ito hinanap, natural na pagpipilian lamang ito dahil si Nori ang nag-iisang taong kilala niya sa Jailetra. Anuman, kagad na pinahinto ni Gerald ng dalawang gwardya na nakatayo sa bantay ng harap ng Zon Manor nang makita nila siya na papalapit sa mga pintuan ng Man Family Zahir. Magandang araw, maaari kong malaman kung sino ang iyong hinahanap. Tanong ng isa sa mga nagbabantay.
Magandang araw. Kaibigan ako ng panganay mong dalaga at lumapit ako upang bisitahin. Kung siya ay nasa bahay, maaari mo bang sabihin sa kanya na si Gerald Crawford ay narito upang salubungin siya? Sagot ni Gerald na may masayang ngiti. Paumanhin, ngunit ang binibini ay lumabas. The same guard from before. Lumabas na. Mayroon ka bang ideya kung saan siya nagpunta? Tanong ni Gerald. Natatakot akong hindi at ang katulad marahil ay nangyayari para sa kanya. Tuldok-tuldok. Sa huli, mga bantay lang kami ng pamilya. Wala kaming karapatang malaman ang mga gawain ng dalaga. Nang marinig iyon, simpleng tumango si Gerald. Walang dahilan para magsinungaling sa kanya ang mga gwardya kaya maaari rin siyang magtungo lamang sa lungsod upang subukang hanapin siya. Sa anumang swerte, magagawa niyang mabangga siya. Gayunpaman, ang batang babae na ito ay tunay na may pinakapangit na tiyempo. Upang isipin na hindi siya uuwi nang sa wakas ay natagpuan niya ang oras na muling makilala siya. Alinmang paraan, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na naglalakad sa mga abalang kalye ng Earth Capital na nag-iisa. Habang pinagmamasdan ang paligid, kinailangan ni Gerald na ang lugar na ito ay mas kamangha-mangha kumpara sa anumang lugar sa mundo. Sa nasabing iyon, talagang hindi misteryo kung bakit mas mayaman si Jayla kaysa sa lupa. Anuman, napaliit ang tren ng pag-iisip ni Gerald nang bigla niyang marinig ang isang tao na nagsasabing, mangyaring, Nori. Nagiging sinsero ako dito kaya tanggapin mo lang ako. Pagbukas upang harapin ang pinagmula ng boses, pinanood ni Gerald ang isang lalaki na nag-abuloy ng isang puting suit na lumabas sa isang marangyang restaurant habang desperadong nakikiusap sa isang hindi nakakaakit na babae na nagtatangkang lumakad palayo sa kanya. Malinaw na ang babae ay hindi interesado sa kanya at pagkatapos ng masusing pagsisiyasat, nakita ni Gerald na siya talaga ang Nori na hinahanap niya. Upang isipin na talagang mamamahala siya upang hanapin siya. Dahil mukhang siya ay nasa isang atsara ngayon, nag-atubili muna si Gerald bago tumawag Nori. Nang marinig ang pamilyar na boses na iyon, agad na lumingon si Nori upang makita kung ito talaga siya. Nang napagtanto na si Gerald talaga ito, ang kanyang mga mata ay agad na nanlilisik sa tuwa habang sumisigaw, Gerald. Kasunod nito, mabilis siyang tumakbo papunta sa kanya bago yakapin ito ng mahigpit. Tuluyan na itong nabantayan ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, ito ang huling bagay na inaasahan niyang gagawin ni Nori. Ano man ang kaso, siya ay isang may asawa pa rin. Kabanata 16-17. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na inalis ni Gerald ang dalaga sa kanya. Bilang sagot, nagtanong ang nagulat na si Nori, bakit ka bumalik, Gerald? At bakit hindi mo sinabi sa akin na babalik ka ng maaga? Sinubukan ko talaga hanapin ka, ngunit sinabi sa akin ng iyong mga bantay na lumabas ka. Dahil dito, napunta ako rito upang makita kung magkakaroon ako ng swerte na mahanap ka. Paliwanag ni Gerald. Nang marinig iyon, agad na labis na natuwa si Nori. Kung sa bagay, labis na niyang namimiss si Gerald mula nang maghiwalay sila. Nainis din siya sa kanyang isipan mula noon. Anuman nang makita kung gaano katalik si Nori ay kasama si Gerald, galit na tinapakan sila ng binata na puti bago tinanong, sino siya, Nori? Sinulyapan ng lalaking nakaputi, pagkatapos ay sinabi ni Nori sa malamig na tono, siya ang aking kasintahan, si Johnny Logger. Sa nasabing iyon, titigil ka sa pagpeste sa akin o tuturuan kanya ng magandang aralin. Si Gerald mismo ay nakakunot noo lamang nang marinig ang habol ni Nori. Ang babaeng ito ay masyadong bihasa sa paggamit ng iba bilang kanyang kalasag. Panipi tuldok. Paumanhin, ngunit hindi ko siya kasintahan. Tinanggihan ni Gerald, ayaw na masamantala ng madali iyon. Narinig iyon, lumingon si Nori upang sumulyap kay Gerald sa kasunod, inis ng kanyang pagkasensitibo. Kung sa bagay, hindi ba halata na sinusubukan lang niyang iwaksi ang sarili kay Johnny? Alinmang paraan, ang galit na binata ay nagpunta sa pangalang Johnny Logger at matagal na niyang hinabol si Nori. Sa kanyang pagkadismaya, tila hindi naman siya nagustuhan ni Nori at tila ayaw niyang tingnan pa siya. Kahit na ito ay ginawa sa kanya malalim na mapataob, ang kanyang mga aksyon nagsilbi lamang sa fuel ang kanyang pangangailangan upang gawin itong kanya. Hindi pinapansin ng mga titig ni Nori, si Gerald, na mas ginusto na hindi maging sanhi ng anumang hindi kinakailangang hindi pagkakaintindihan. Pagkatapos ay nagdagdag, sa pag-iisip na iyon, makakahanap tayo ng isang lugar na makaupo at makikipag-usap kapag tapos ka na sa pag-aayos ng mga bagay. Tulad ng paglalakad palayo ni Gerald, subalit, ang nervyos ngayon na si Nori ay agad na umabot upang ibalot ang mga braso sa paligid ni Gerald's. Tulad ng kung palabasin niya iyon ng madali nang dumating siya na may tiyak na handering salubungin siya. Bukod, may utang pa rin siya sa kanya. Tinitiyak na idikit ang kanyang dibdib sa braso ni Gerald pagkatapos ay bumaulong si Nori, huwag kalimutan na may utang ka pa rin sa akin, Gerald. Narito, ang taong ito ay labis na nakakagambala.
Kung magpapanggap ka na maging kasintahan ko at tulungan akong mawala sa kanya, isasaalang-alang ko ang kagayang iyon upang magawa. Nang mailagay niya sa ganoong paraan, tahimik lamang na sumangayon si Gerald. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao ng kanyang mga salita. Naiintindihan na ang katahimikan ni Gerald ay nangangahulugan ng kanyang pag-aproba, pagkatapos ay humarap si Nori kay Johnny bago magpakita ng isang mahigpit na ekspresyon habang binalaan niya, mayroon na akong kasintahan tulad ng nakikita mo, upang malaman na ikaw at ako ay hindi kailanman magiging isang bagay. Ngayon, Palm, nang marinig iyon agad na nakaramdam ng paiya si Johnny. Siya ang batang Panginoon ng pamilyang Logger. Ang katotohanan ang babaeng kanyang minamahal ay inagaw palayo sa kanya bago mismo ang kanyang mga mata ay walang nakakahiya. Matapos ang isang maikling pagpost, tinuro ni Johnny si Gerald bago umungol. "You there. Ano ang iyong pangalan? Hinahamon kita na makipagtunggalian." Nakataas ang kilay bilang sagot, hindi mapigilan ni Gerald na maramdaman na si Johnny ay medyo ignorante. Kung sa bagay, ayaw pa rin niyang bitawan si Nori kahit natahasang tinanggihan siya nito. Ngumiti ng hindi mapang-uyam, pasimpleng tinitigan ng Nori si Johnny habang sinasagot nito, "Seryoso mo bang hinahamon ang aking kasintahan sa isang duelo, Johnny? Sa kung gaano ka kaina, isang solong kurot mula sa kanya ay sapat na upang patayin ka." Narinig iyon, agad na nagalit si Johnny. Hindi ba masyadong nagmumura si Nori sa kanya? Sa huli, siya pa rin ay isang ikasyam na ranggo ng Chakra King. "Makinig ka dito, bata. Kung hindi mo tatanggapin ang hamon ko ngayon, talagang hindi kita papayagan na umalis ka sa lugar na ito ng buhay." Panipi. Kabanata 16-18. Ngayon nakikita na si Gerald bilang kanyang target, hindi na inalagaan ni Johnny ang mga nakakahiyang salita ni Nori. Habang si Gerald ay hindi talaga nais na makisali sa lalaking ito sa una, matapos marinig ang mga banta ni Johnny, nalaman ni Gerald na ito ay masarap na oras tulad ng anumang magturo ng leksyon sa kabataan. Kaya, lumilitaw siyang isang walang takot na batang lalaki na hindi iiyak hanggang sa makita niya ang kanyang sariling kabaong. Kaya, dahil marahil ay hindi siya atras hanggang sa makamit niya ang kanyang layunin. "Tuldok-tuldok, sigurado ka bang nais mong ipaglaban ako ng mag-isa?" Tanong ni Gerald sa isang malamig na boses habang nakabelang ang tingin kay Johnny. Huwag nang magsalita ng walang katotohanan at tanggapin na ang tunggalian. "Alamin na kung manalo ako, kakailanganin mong iwanan ang Earth Capital sa pamamagitan ng pag-crawl hanggang sa makalabas." Pangungot siya ni Johnny habang masulyap ang tingin kay Gerald. "Mabuti yun sa akin, ngunit paano kung talo ka?" Tanong ni Gerald habang nag-flash ng wry smile. "Manalo ka, na para bang natalo ako sa isang tulad mo." Paniniwalang kumpiyansa ni Johnny. Ipinagpalagay niya na si Gerald ay walang laban sa kanya kaya't naging galang siya sa kanya. "Hindi yan sumasagot sa tanong ko. Ano man kung talo ka, bibigyan mo ako ng $100,000,000. Katanggap-tanggap ba iyon?" Tanong ni Gerald matapos mag-isip ng kaunti. Naturally, nais ni Gerald na gamitin ang kanyang mga panalo sa mga anteng-anteng na binabalak niyang bumili. Kung sa bagay, bakit gumagamit ng sarili niyang pera na magagamit niya ang kay Johnny? Ang paggastos ng pera ng ibang mga tao ay mas masaya pa rin. "Mabuti sa akin," sagot ni Johnny nang walang kahit kaunting pag-aalangan. Siya ay nagmula sa isang mayamang pamilya kung tutuusin, kaya't ang halagang iyon ay walang pambihirang sa kanya. Ano man, hindi pipigilan ni Nori si Gerald na gawin ang nais niya. Pagkatapos ng lahat, alam na alam niya ang kanyang mga kakayahan at mas sigurado siya na tatapusin ni Johnny ang pagkawala at pagbabayad kay Gerald ng lahat ng perang iyon. Ano man ang kaso, kapwa sila natagpuan sa kalaunan ng isang malawak na puwang upang makipaglaban. Pagdating doon, kinuha ni Johnny ang kanyang jacket bago iniunat ang leeg at nagsimulang magpainit. Si Gerald mismo ay simpleng nakatayo doon, pinapanood si Johnny ng mahinahon. Habang si Gerald ay matapat na natutuwa na ang taong ito ay nagbibigay sa kanya ng madaling pera, medyo naiinip siya sa mga kalokohan ng kabataan. "Wala akong buong araw, alam mo. Gaano katagal pa ang iyong binabalak na magpainit?" Nang marinig iyon, ang mga mata ni Johnny ay sumiklab sa galit. Sa pamamagitan ng labis na pagnanasa na ibagsak si Gerald sa isang sapal, pagkatapos ay umungol si Johnny, "Tapos na ako." Sa nasabing iyon, mag-enjoy sa pummeled into fine dust. Kasunod nito, lumukso sa kalangitan ang kabataan. Bago mabilis na bumaba kay Gerald, inasinta ng kamao ang mukha ni Gerald. Si Gerald mismo ay simpleng nakatingin kay Johnny nang wala man lang kahit kaunting balak na iwasan ang tamaan. Kung sa bagay, sa nakikita niya, si Johnny ay bagal ng isang kuhol. Sa nasabing iyon, bago pa mailagay ni Johnny ang isang daliri kay Gerald, mabilis na gumanti si Gerald ng sipa, pinapunta ang gulat na si Johnny na lumilipad paatros. Nang mahulog sa lupa, ang epekto mula sa lahat na napakaganda na agad na bumuo ng isang pabilog na depression sa paligid ng malota na katawan ni Johnny.
Kahit na 30% lamang ng kapangyarihan ni Gerald ang ginamit sa sipa na iyon lang ang kailangan niya upang tuluyang madaig si Johnny. Ang mga laban-laban sa gayong mga tao ay pinakamahusay na natapos sa isang solong welga pa rin. Hindi pa man makatayo muli, ang kinilabutan na si Johnny ay nakatitig ng malapad ang mata sa napakalaking kabataan. To think na nagawa ng ganap na talunin siya ni Gerald sa isang solong welga lang. Ang pag-iisip ng nag-iisa lamang na ito ang tumama sa isang napakalaking takot sa loob ng kanyang puso. Kabanata 16:19. Anuman ang kinilabutan na si Johnny ay nakatingin lamang habang si Gerald ay dahan-daang lumapit sa kanya bago mag-squat mismo sa harapan niya at igalaw ang kanyang kanang kamay. Sa pagtingin mismo sa mata ni Johnny, sinabi ni Gerald, kaya, tulad ng ipinangako mo, $100,000,000 para sa pagkawala, mangyaring. Nang marinig iyon si Johnny, na nakapikit na umaasang ang pinakamasamang mangyari, ay agad na napahinga ng maluwag. Dahil sa ito, partikular na sinusubukan ni Gerald na turuan siya ng isang aralin. Tuldok-tuldok. Alinmang paraan, naintindihan ni Johnny na ito ang kanyang kabuoang pagkatalo kaya't inilahad niya ang $100,000,000 kay Gerald. Palaging darating at pupunta ang pera kaya't ang halagang iyon ay wala kay Johnny. Gayunpaman kahit na hindi siya partikular na nagmamalasakit sa pagkawala ng pera, nagmamalasakit siya tungkol sa pagkawala ng kanyang kayabangan. Ang kanyang dangal bilang batang Panginoon ng pamilyang logger ay nasira at hindi talaga natiis ni Johnny na. Tuldok-tuldok. Ano man ang kaso, matapos kunin ang pera, umalis si Gerald kasama si Nori, na iwan ang nalulumbay na kabataan na nakahiga sa lupa. Totoong lumitaw na wala namang pakialam si Gerald kay Johnny. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay tumayo si Johnny bago dahan-daang lumayo. Tuldok-tuldok. Ito, hindi pa ito natatapos. Sa puntong iyon, natagpuan lamang nina Gerald at Nori ang isang angkop na kape upang makapag-chat. Sa pangalawang pagkakaupo niya, nagpakita agad si Nori ng masigasig na ekspresyon habang nagtanong, kaya, bakit mo ako hinahanap, Gerald? Hindi mo ba ako na-miss? Ang pagtaas ng isang bahagyang kilay, nagtaka si Gerald kung ang batang babae ay nahulog para sa kanya na magtanong ng gayong katanungan. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Lumapit lang ako upang tanungin ka tungkol sa isang bagay. Sagot ni Gerald na seryoso ang mukha. Ano ba naman yan? Maaari mo akong bigyan ng isang mas kawili-wiling tugon, alam mo. Sayang ang tao. Pauted si Nori sa halip kaibig-ibig. Si Gerald ay isang taong mahusay magsalita at alam niya ito, ngunit alam din niya na siya ay isang may asawa na. Sa nasabing iyon, kailangan niyang maging seryoso kapag nakikipag-usap sa ibang mga kababaihan upang hindi sila makakuha ng maling ideya. Sa nasabing iyon, ang katotohanang nagpanggap siyang kasintahan ni Nori kanina ay medyo malaking pagbubukod sa kanya. Sinabi sa katotohanan, kung hindi pa siya bagay sa Mila na nakakaalam, marahil ay mayroon talaga siyang damdamin kay Nori. Pagkatapos ay muli, walang saysay na isipin ang gayong mga senaryo nang mayroon na siyang isang perpektong asawa. Hindi alintana, hindi pinansin ni Gerald ang pagpout ni Nori at simpleng tinanong, kaya? Sabihin mo sa akin, may kilala ka ba sa pangalan ng Godlord, Nori? Hindi talaga. Pagmamaktol ni Nori nang humarap ito sa tagiliran. Nang makita ang kanyang reaksyon, napabuntong hininga lamang si Gerald sa pagbitiw sa tungkulin. Ang mga batang babae sa panahong ito ay napakahirap harapin. Hindi na isang tao na nag-aliw sa kapritsyo ng iba, pagkatapos ay tumayo si Gerald bago sinabi, napakahusay kung gayon. Maaari mo lamang kalimutan ang tungkol dito. Aalis na ako ngayon at pasensya na naabala kita. Nang makita na naghahanda na si Gerald na umalis, kaagad na nagpanik si Nori. Kung talagang umalis si Gerald ngayon, kung gayon lahat ng kanyang mga nakaraang pagkilos ay walang katuturan. Tandang padamdam. Si Gerald para sa isa ay may kamalayan na hindi talaga galit sa kanya si Nori. Paimpel siyang nagkukunwaring nag-alaga ng kaunti tungkol sa kanya. Sa kasamaang palad para sa kanya, si Gerald ay walang bootlicker kaya't hindi siya malapit na mahulog sa pain niya sa anumang oras kaagad. Sige, hindi na kita aasarin. Ikaw talaga ay isang taong hindi sensitibo, alam mo. Pagmamaktol ni Nori nang mabilis itong hilahin pabalik sa kinauupuan niya. Narinig iyon, nagpilit si Gerald bago tumingin kay Nori, masiglang naghihintay sa kanyang sagot. Kabanata 16:20. Nagtatanong ka tungkol sa Diyos Lord, di ba? Ang kanyang totoong pangalan ay Apollo at siya ang kataas-taasang pinuno ng Jailetra. Nakatira siya sa God Temple. Paliwanag ni Nori. Narinig iyon, napagtanto ngayon ni Gerald na ang kanyang mga aksyon ay dapat na nakuha ang pansin ng kataas-taasang pinuno ni Jailetra. Tuldok-tuldok. Sa totoo lang, bakit ang biglang interes sa kanya, Gerald? Para malaman mo lang, ang Lord ay hindi kasing simple ng akala mo ay siya. Ayon sa mga alingaw-ngaw, nagsanay na siya ng sapat upang makamit ang ikapitong kaluluwa rango sa Sage Realm. Sa nasabing iyon, siya ay talagang isang kakila-kilabot na individual.
Dagdag ni Nori. Kahit na hindi alam ni Nori kung bakit nagtanong si Gerald tungkol sa Godlord, malinaw na binabalaan niya ito laban sa pagsubok na pakialaman si Apollo. Matapos malaman na si Apollo ay posibleng nakapasok na sa ikapitong kalag na ranggo sa Sage Realm, naramdaman ni Gerald na tumakbo ang isang kilig sa kanyang gulugod. Kung iyon talaga ang nangyari pagkatapos ay si Apollo ay tiyak na isang taong may napakalakas na lakas dahil si Gerald ay malapit na lamang sa pangalawang kaluluwa ranggo sa loob ng Sage Realm, ang agwat sa pagitan niya at ni Apollo ay halos astronomical. Tuldok-tuldok. Kung magagalit siya kay Apollo sa kanyang kasalukuyang lakas, walang alinlangan na papatayin si Gerald sa ilang segundo, ganap na hindi nagawa kahit ipagtanggol ang sarili. Nakita ko. Pagkatapos may alam ka ba sa isang tao na nagbibigay ng mga itim na robe na kumikilos bilang isang tagasunod ng Diyos? Tanong ni Gerald. Pagkatapos ng pag-iisip ng ilang sandali, pagkatapos ay sumagot si Nori, inaalala ko ang gayong tao, oo, sa palagay ko ang kanyang pangalan ay Hisham. Ano man siya ay isa sa mga alipors ng Diyos na Panginoon, at karamihan sa kanya ay tinutulungan si Apollo sa pamamahala ng mga bagay sa paligid ng Jailetra. Dahil ang Diyos na Panginoon mismo ay hindi kailanman nagpakita sa publiko, si Hisham ang karaniwang gumagawa ng lahat ng kailangang gawin. Narinig iyon, nalaman ni Gerald na lahat ng ito ay tumutugma. Batay sa paglalarawan sa kanya ni Nori, sigurado na ngayon si Gerald na si Hisham ang taong sumubok sa kanya noon. Gayunpaman, nagkaroon ng kutob si Gerald na hindi pa partikular na hinahabol siya ni Apollo. Pagkatapos ng lahat, umalis na si Hisham halos kaagad pagkatapos masubukan ang mga kakayahan ni Gerald. Huwag sabihin mo sa akin na nasaktan mo na ang Diyos Lord Gerald, ang bulong ni Nori habang nakatingin kay Gerald, may pag-aalala sa kanyang mga mata. Umiling, sinabi ni Gerald na, huwag kang mag-alala, hindi ako bobo upang asar ang isang tao na nakamit ang 7th soul rank sa Sage Realm. Hindi na ako naririnig, sinabi ni Nori pagkatapos, natutuwa akong marinig iyon, sinasabi tungkol dito, bakit mo hiniling ang napakaraming pera mula kay Johnny? Kulang ka ba sa pera o kung ano? Kahit na ang $100 milyong ay hindi gaanong kay Nori, ito ay isang halaga pa rin na makakapagtaguyod ng isang ordinaryong tao habang buhay. Sumagot si Chuckling, simpleng sagot ni Gerald, kung paglalagay nito ng derechahan, mas masaya ang paggastos ng pera ng iba kapag namimili. Pinag-uusapan ng tungkol sa pagpapadala, narinig ko na ang Jailetra ay sikat sa mga lihim nitong diskarte sa talismans. Maaari mo ba akong dalhin sa lugar na ipinagbibili sa kanila? Nangangati ako upang makuha ang aking mga kamay. Nang marinig iyon, naunawaan na ngayon ni Nori na si Gerald ay bumalik sa Jailetra upang makakuha ng ilang mga lihim na diskarte sa talismans. Ipinaliwanag din ito kung bakit humingi siya ng napakaraming pera kay Johnny. Siyempre, kahit na, sigurado ka bang sapat na ang $100 milyong? Tanong ni Nori sa halip na may pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, ang mga lihim na diskarte sa talismans ay bihira kahit nasa Jailetra. Sa nasabing iyon, sila ay pambihirang magastos kahit na ang pinakakaraniwan sa mga anteng-anteng ay nagkakahalaga ng halos $1,000. Sa pag-iisip na iyon, ang mas advanced na mga diskarte sa lihim na diskarte ay walang alinlangan na mas malaki ang presyo, mas mataas kaysa sa, naniniwala ako na ang mga kita na nakuha ko mula kay Johnny ay dapat sapat. Kahit hindi, meron din akong sariling pera. Ano man, tingnan muna natin ang mga anteng-anteng bago ang anupaman. Sagot ni Gerald na may kalmadong ngiti. Pagkatapos ng lahat, ang pera ay hindi talaga naging isang isyo para sa kanya, at hindi pa siya magsisimulang mag-alala tungkol sa kawalan ng sapat. Ano man, sa lahat ng iyon sa labas ng paraan, mabilis na natapos ng duo ang kanilang kape bago magtungo sa pinakamalaking lihim na diskarte sa pagbebenta ng anteng-anteng sa Jailetra, Talisman Hall. Ang lahat ng mga lihim na diskarte sa talisman sa Jailetra ay ginawa doon, at ang responsable para sa paggawa ng mga mas advanced ay pinangalanan ng Bashir, ang Great Talisman Master. Alinmang paraan sa pagkumpleto, ang mga anteng-anteng ay ilalagay sa Talisman Hall kung saan sila ay auction o ibebenta. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.